Ikaw ang pinakamabangis na maninila sa kabundukan ng Taihang. Pero sa puso ng mga tao, itinuturing kang tagapagtanggol na anito ng kabundukan. Dahil lang, mahigit 100 taon na ang nakalipas, dito ka dumaan sa iyong pagbabagong anyo. Ang pagbaha na dulot ng iyong pagbabagong anyo, ay muntik nang lumunad sa mga tao sa paanan ng bundok. Nang mapansin mo ito, sa isang iglap lang ay pinatigil mo ang malakas na ulan at ang rumaragasang baha. At dahil din dito, nakita ng mga tao sa di kalayuan ang isang dambuhalang nilalang na paliko-liko. Hindi nila magawang tawagin itong ahas. Tanging anito ang naisigaw nila. Tumila ang malakas na ulan. Hamupa ang baha. Itinaas ng dambuhalang nilalang ang ulo nito. Matapos tumingin sa kanilang direksyon, naglaho ito sa gitna ng kabundukan. Kaya tinawag kanilang anito ng bundok, ang kandila ng timog na bundok. Nagtayo pa sila ng isang templo matapos ang baha. Nag-aalay sila sa isang rebulto ng nakapulupot na ahas. Ngunit sa paglipas ng panahon, at sa pagbabago ng mga henerasyon, ngayon, ang huling matanda na nakakakilala sa iyo ay malapit ng pumanaw. Pinagmasdan mo ang matandang nasa iyong harapan na nag-aagaw buhay. Ang puso mong matagal nang nanahimik, ay tila bahagyang nabagabag, maging ikaw ay hindi mo alam, kung bakit ka pa napadpad sa mapanganib na nayon ng mga tao. Ilang dekada bilang tao, daan-daang taon bilang ahas, matagal nang nagbago ang iyong mga pananaw. Kung may taong maging banta sa iyo, hindi ka magdadalawang isip na patayin siya, nang walang bahid ng konsensya. Ngunit sa isipin kapag pumanaw na ang matandang ito, tuluyan ka nang makakalimutan ng mundo. Hindi mo maiwasang makadama ng kaunting lungkot. Nanginginig na itinaas ng matanda ang kanyang braso. Tila ba nais niyang yakapin ang kagalang-galang na anito. Iniyuko mo ang iyong ulo, handang ibaba ang iyong katawan. Ngunit hindi ka niyakap ng matanda. Ang matanda'y lumuhod at yumuko. At hindi na muling nagangat pa ng tingin. Kung ganun, mahihirapan naman ako. Bulong mo sa iyong isipan. Ang totoo niyan, gusto mo sanang mayakap ka ng matanda. Pero dahil sa ginawa niyang iyon, sa halip ay mas bumigat pa ang loob mo. Ano bang sinasamba niya? Wala namang dapat sambahin. Nakatingin sa matanda, tila wala itong balak na tumayo. Nakasubsob ang kanyang mukha sa putikan sa pampang ng ilog. Puno ng putik ang kanyang mga palad. Pero wala siyang pakialam. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas. Narinig ng matanda ang lagaslas ng tubig. Hamampas ang alon sa kanyang mukha. Saka muling bumalik sa ilog. Alam ng matanda na umalis ka na. Pagbangon niya, may isang piraso ng matingkad na pulang kaliski sa kanyang harapan. Kasing laki ito ng isang palad. At ang itsura nito'y parang pinakamataas na uri ng hade. Sinundan mo ang agos ng ilog palayo sa nayon. Ang iyong dambuhalang pulang katawan ay dumausdos sa putik sa ilalim ng ilog. Ginugulo ang agos ng tubig. Ang mga banayad na pag-alpas na ito ay mahirap mapansin ng mga tao. Nagpatuloy ka sa paglangoy, hanggang sa marating mo ang kalaliman ng luntiang kabundukan. Ito ay isang lawa, sa ilalim ng isang dambuhalang puno sa isla sa gitna ng lawa. Naroon ang lupang tinirhan mo sa loob ng 200 taon. Sumisid ka sa kailaliman ng lawa. Malaya mong inilabas ang iyong kabangisan, hindi na kailangang magtago. Ang iyong dambuhalang katawan ay nag-aalpas sa tubig, na lumikha ng sunod-sunod na dambuhalang alon. Ang iyong buntot ay kumawag, parang isang palasong pula. Sinibak nito ang ibabaw ng tubig na parang salamin. At ang tubig ay hamampes ng diretso sa isla. Kung nakita lang ng mga sinaunang tao ang tagpong ito, tiyak na isisigaw nilang isa kang haring dragon. 200 taon ka nang namumuhay ng payapa rito. Muling nabuhay mula sa isang matinding sakuna. Naging kaysa ng kabundukan. Maraming nilalang. Ang hindi ka na itinuturing na bahagi ng food chain. Walang pinagkaiba ang pagtingin sa iyo at sa mismong kabundukan. Ngunit itong payapa mong pamumuhay ay nagbago ilang dekada na ang nakalipas, model. May kutob akong may mangyayari sa lupaing ito. At lalo pang lumalakas ang pakiramdam na ito sa mga nagdaang araw. Sa mga sandaling ito, iniisip mo kung ano kaya ang posibleng mangyari. Paulit-ulit mong inisip, ngunit wala kang nalamang anumang kabuluhan. Sa halip, medyo inantok ka pa. Ano man ang mangyari, ako mismo ang pagbabago. Ang isang pagbabago ay hindi natatakot sa kapwa pagbabago. Sa pinakamasama, babangon ako mula sa sinaunang libingan. At muling papayapin ang buong kabundukan. Bahagyang nanigas ang iyong katawan. Pagkatapos ay nahimlay ka sa mahimbing na pagkakatulog. Kinabukasan, isang puting sorrow ang tumapak sa ibabaw ng lawa. May namumuong manipis na yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya nahulog sa tubig. Naramdaman ng sorrow ang nasa gitna ng lawa. Isang nakakatakot na presensya, na parang isang dambuhalang bundok. Nalaman niyang sa wakas ay natagpuan na niya ito. Naglakad siya patawid sa ibabaw ng lawa. At nakarating sa isla. Tinitigin mo ang munting sorrow sa iyong harapan. Mula pa noong lumitaw ang sorong ito sa burol sa tabi ng pampang. Napansin mo na ang pagdating niya. Hindi ka naman nagulat. Sa halip, binigyan pa nito ng katuparan ang kutob sa iyong kalooban. Lalo na ang kakaibang kakayahan niyang maglakad sa ibabaw ng tubig.
Ibig bang sabihin nito, nagsimula na ang pagbabago? Hinintay mong magsalita ang Zoro. Dahil hinanap ka niya, siguradong mayroon siyang sapat na kumpiyansa. Kung hindi ito makakapagsalita, lahat ng pagsisikap ng Zoro ay magiging abo na lang. Walang saysay. Tila nalaman ng Zoro ang iyong iniisip. Isang malabong puting liwanag ang lumabas mula sa katawan nito. Isang babaeng may magandang hubog na nakaputi ang lumitaw sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito, napakunot ang iyong noo. Medyo naguguluhan. Pagkatapos ay yumukod ang babae at nagbigay pugay sa Panginoon ng Bundok Taihang. Naglakas loob po ang abang lingkod na gumamit ng munting salamangka. Sana po ay huwag ninyong ikagalit. Pinakalma mo siya, at tahimik na hinintay ang kanyang sasabihin. Nagsalita ang puting Zoro, maaari po ba kayong magtungo sa hilaga ng Taihang? May isang mabangis na tigre na nagpapalakas doon. Naintindihan mo ang ibig sabihin ng Zoro. Gusto nitong magtungo ka sa hilagang bundok, para pigilan ang pagbangon ng mabangis na tigre. Ang pag-usbong ng mga nilalang. Gaano ba kalaki ang kabundukan ng Taihang? Mahigit 200 taon ka nang naninirahan dyan pero hindi mo pa rin ito lubusang nalalaman. Paanong magkakaroon lang ng iisa sa mga ganitong nilalang? Ang mabangis na tigreng iyon ay marahil nagsisimula pa lamang. Hindi ba't ang Zoro sa harapan mo ay isa rin sa kanila? Huwag mong sabihin sa bawat paglitaw ng isa sa Taihang. Kailangan kong pumunta at pumatay ng isa. Nakita ng babae na hindi ka tumutugon. Kaya mas lalo pa niyang ibinaba ang kanyang ulo. Malapit nang lumitaw sa mundo ang mabangis na tigreng iyon. Lahat ng taong makikita nito sa dadaanan ay, sana po ay puntahan ninyo sila para iligtas. Pagkalipas ng 1 taon, iginalaw mo ang iyong dambuhalang katawan. Ang iyong mahaba at payat na leeg ang unang lumabas mula sa lilim ng sinaunang puno. Sa lahat ng direksyon ay makikita ang anyo ng dambuhalang ahas na gumagalaw. Sa huli, huminto ito sa isang mataas na lugar na abot tanaw ng Zoro. Mula sa itaas, minasdan mo ang puting Zoro. Ang iyong mukha ay puno ng matitigas at nakausling buto. Para kang nakasuot ng isang maskarang may pulang mga mata. Ang mukhang ito ay hindi mukhang ahas. Mas mukha pa itong demonyo mula sa mga alamat. Sa sandaling iyon, biglang ginino ng husto ang Zoro. Ang paglitaw ng mabangis na tigre. Hindi talaga pwedeng maupo na lang at hayaan ang pagpaslang sa mga tao. Ang pagwawalang bahala sa pagmasaker ng mga inosente ay isang bagay. At ang pag-usbong ng mga nilalang ay isa pa. Sa nagbabagong panahon, ang rumaragasang alon ng bakal ay hindi basta-basta kayang harapin ng katawang lupa lamang. Huwag sanang humantong sa malaking gulo. Kapag nangyari iyon, mapipilitan akong lisanin ang lupang tinirhan ko sa loob ng 200 taon. Pangunahan mo ako. Iyan ang nabasa ng Zoro mula sa iyong mga mata. Samantala, sa isang liblib na bundok sa hilaga ng Taihang, isang dambuhalang tigre ang dumadaan sa pinakakritikal na yugto ng kanyang pagbabagong anyo. Nag-aalab ang enerhiya at dugo sa buong katawan nito. Nagiging purong panggatong para palakasin ang sarili. Ngunit napakasakit nito. Sa wakas, hindi na napigilan ng mabangis na tigre ang umungal. Taglay nito ang kapangyarihan ng isang sumisibol na nilalang. Sa isang iglap, lahat ng nilalang sa buong kagubatan ay napasubsob sa lupa. Isang saglit, naglaho sa pagitan ng langit at lupa ang haligi ng kulog at kidlat. Sa sandaling ito, nag-iwan ng isang dambuhalang hukay ang tuktok ng bundok na tinamaan ng kidlat. Muling bumalat sa katawan ng tigre ang mga markang parang apoy. Tila isang koro ng ipinutong. Nagtagumpay siya sa kanyang pagbabagong anyo. Ang kanyang katawan ngayon ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. At sa wakas, tinanggap na ng bundok na ito ang kanyang hari. Ngunit noong isa pa lamang siyang batang tigre, nasaksihan niya ang pagkalagad ng mga mangangaso sa bangkay ng kanyang ina. Buong tapang na sumugod ang mga nakatatanda niyang kapatid para subukang iligtas ito. Ngunit nauwi lang ito sa ilang dagdag na balat ng tigre. At ngayon, kahit paharapin ang mga nakakatakot na baril, isa lang ang kanyang layunin, ang lipulin ng lahat ng tao. Isang nakakakilabot na lunti ang liwanag. Pinagmasdan niya ang nayon. Inilaan ng kanyang mapulang dila na puno ng tinik ang kanyang mga labi. Sa mga sandaling iyon, ngunit bigla siyang natigilan sa paghakbang. Narinig ng mabangis na tigre ang lagaslas ng tubig. Isang dambuhalang kulay dugo ang nag-angat ng kamay mula sa ilog. Malinaw na malinaw ang mga kaliskis nito. Sa mga sandaling iyon, labis na nabigla ang alamid. Mabuti na lang at umabot siya. Kung nahuli siya ng kaunti. Kung nagtuloy ang mabangis na tigre sa malayong nayon. Sa oras na iyon, lahat ng tungkol sa bagong silang na nilalang na ito ay maglalahong parang bula, kasama na ang mga nilalang na nabubuhay sa malawak na kabundukang ito. Ay sabay-sabay na magdurusa. Ayaw niyang mangyari iyon, kaya umasa siyang may mas makapangyarihang nilalang. Napipigil sa tigreng ito, na pinagkakautangan niya ng loob. 11 taon na ang nakalipas. Nahuli siya ng mga mangangaso. Ang tigreng ito ang sumalakay sa nayon. At hindi sinasadyang nailigtas siya. Mula sa malayo, ang maringgal na tigre ay minsan siyang sinulyapan. Bago bumalik sa kabundukan, sinira niya ang kulungan.
Ang tanging nakita na lamang niya ay isang kahel na aninong tumatakbo pabalik sa kagubatan. Marahil ay matagal nang nakalimutan ng tigre. Ngunit malinaw na malinaw ito sa alaala ng alamid. Sumusunod at nauunawaan ng tigre ang batas ng kalikasan. Hinahanap nito ang pinakasinauna at pinakamarahas na paraan. Alam ng Zoro na hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung hindi, iyak ang kanyang kapahamakan. Sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang itanggal ng tigre. Kahit na napakalayo ng kagubatan sa bundok, napilitan pa ring maglabas ng sariling liwanag ang Zoro para manlaban. Mukhang kahit parehong mga nilalang na nagbabangon. Sadyang napakalaki ng kanilang pagkakaiba. Nakita mo ang paghihirap at pagod ng Zoro. Pagkatapos, gamit ang iyong buntot, pinawi mo ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mabangis na tigre. Sa mga mata ng tigre na puno ng gulat at pag-aalala, bumahid ang takot. Ang akala niya, ay isa na siya sa mga nilalang sa mundong ito, na nangunguna sa lahat, ngunit mukhang hindi pala ganoon. Mayroong mas makapangyarihan at nakakatakot na nilalang, na nauna sa kanya sa landas na ito. Mula sa dambuhalang ahas na iyon, naramdaman niya ang bigat na tila isang bundok. Ano ang pakay nito sa pagpunta rito? Wala siyang pakialam, bago pa man sila magbangon. Kapag nagkaharap ang dalawang maninila, kung hindi sila parehong aatras at aalis, iisa lang ang kahihinatnan yun, isang sagupaan hanggang kamatayan. Ganoon bago ang pagbangon, at ganoon pa rin pagkatapos. Tinitigan niya ng mariin ang pulang anyo na nakayuko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Isang asul-berdeng liwanag ang bumugso mula sa kanya. At dumagundong ang kulog at kidlat. Para sa isang hari, ang isang matinding labanan ay isa ring koronasyon. Wala siyang anumang kinatatakutan. Sa sandaling ito, tiningnan mo ang mabangis na tigre sa tuktok ng bundok. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng asul na kuryente. Sa loob lang ng ilang sandali, tumalon ito pababa mula sa tuktok. Sa bawat tapak ng kanyang paa sa lupa, isang malakas na dagandong ang nililikha nito. Sa gubat na hindi kalayuan sa ilog, huminto ang mabangis na tigre. Kumikislap-kislap ang kuryente sa katawan nito, na nagbibigay liwanag sa mga guhit nitong parang apoy. Siya ay mayabang, ngunit kasabay nito, siya ay matalino rin. Ang dambuhalang katawan ng ganoon kalaking ahas. Ibang usapan na kapag nasa ilog kumpara sa tuyong lupa. Ang makipagbakbakan sa kanya sa gitna ng tubig, ay wala nang ipinagkaiba sa pagpapakamatay. Kaya naman, naghihintay lang siya. Naghihintay na ikaw ang lumapit sa kanya. Sa halip na siya ang humabol sa iyo. Kung hindi ka ahon sa pampang, ay aalis na lang siya. Naintindihan ito ni Nian at biglang humulagpos mula sa ilog. Ang mahaba niyang buntot ay naglaho patungo sa kabundukan. Nagbago ng bahagya ang dahilan ng pagpunta niya rito. Doon sa mabangis na tigreng iyon, biglang nagising ang matagal nang nawalang gana niyang kumain. Isipin mo, simula noong lumitaw ang ulap ng sakuna na iyon. Hangin at hamog na lang ang iniinom at kinakain niya. 100 taon na siyang hindi nakakatikim ng sariwang karne. Pagkatapos, ang pula mong anino ay mabilis na dumaan sa matatayog na sinaunang libingan. Mabilis na lumalangoy pasulong ang dambuhalang nilalang. Huminga ka ng malalim, at dahan-daang ibinugay ito ng matagal. Ang tunog ay parang nagkikiskis ang mga ulap sa langit, na tila ba may nakabaong kidlat sa loob ng iyong lalamunan. Umungol ang mabangis na tigre. Nakadapa ang katawan nito sa lupa, at biglang sumunggab ng buong lakas. Nag-iwan ito ng napakalalim na bakas ng kuko sa lupa. Maya-maya pa ay hindi na makita ng Zoro ang nangyayari. Nararamdaman na lang niya ang pagtatagpo ng dalawang halimaw sa kaibuturan ng bundok. Pero bigla siyang natigilan, parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Isang malambot na puting liwanag ang bumalot sa katawan ng Zoro. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kabundukan. Dahil sa lakas ng hangin na humahagupit sa buong kagubatan. Sa isang iglap lang, ang mapulang anino ng ahas ay parang pinatay ang asul na liwanag ng kidlat. Nakakatakot, mas nakakapangilabot ang Diyos ng bundok kaysa sa iniisip niya. Gamit ang higanteng katawan, sinakal nito ng mahigpit ang dibdib ng tigre. Lalo pa itong humihigpit ng humihigpit. Ang katawan nitong kasing tigas ng bakal ay kumikiskes habang bumababa. Libu-libong kaliskis na bakal ang bumubuka at tumitira. Parang libu-libong matatalim na kutsilyo na humihiwa sa laman ng mabangis na tigre. Mula sa itaas pababa, ikaw ay pinagmamasdan mula sa itaas ang mukha ng mabangis na tigre na parang isang tansong maskara. May bahid ng panunuya, ngunit, para sa isang umuusbong na mabangis na tigre, sa mga mata ng dambuhalang pulang ahas, ay wala pa ring pinagkaiba sa isang alagang pusa. Isang Zoro ang nagmamadaling dumating. Sa isang iglap, nag-anyong tao ito. Pakiusap, iligtas ninyo ang kanyang buhay. Puno ng pag-aalala niyang sigaw. Lumingon ka, at sa loob ng mga mata sa mukha ng ahas, ay may nag-aalab na gintong apoy. Alam ng babaeng nakaputi, na hinihintay mo pa rin siyang magsalita. Lumuhad siya sa lupa, at isinalaysay ang tungkol sa tigreng ito at ang nakaraan nito. Nakikinig din ang matapat na Zoro. Sa kanyang mga berdeng mata ay may bakas ng pagkalito.
Gusto niyang magalit sa soroong ito. Ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso, wala siyang magawa. Alam niyang sinusubukan siyang iligtas ng Zoro. Ngunit ngayong determinado na siyang tahakin ang landas na ito. Bakit pa siya matatakot sa kamatayan? Bagamat hindi niya talaga inisip na ang kilos na ito ay magkakaroon ng epekto sa ibang mga nilalang sa kalaliman ng kabundukan. Sa sandaling ito, alam mo na natatakot ang Zoro na baka kainin mo ng buo itong mabangis na tigre. Hinihintay mo kung anong kapalit ang maya-alok ng Zoro para pakawalan mo ang pagkain nasa iyong mga kamay na. Maya-maya, nagsalita ang babaeng nakaputi. Seryoso ang kanyang mukha. Handa kong ipagpalit ang landas na aking tinahak para sa kanyang landas. Palalim kang nag-isip. Sinulyapan mo ang lunti ang bughaw na kidlat na paminsan-minsay lumilitaw sa katawan ng tigre. At muli mong sinuri ang babaeng nakaputi sa iyong harapan. Pagkatapos, itinaas mo ang iyong kamay. Pakiramdam mo ay may isang bagay na nakamasid sa iyo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang sumibol mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ang anyo ng babaeng nakaputi ay dahan-daang naglaho sa ilalim ng papalubog na araw sa kalangitan. Pagkatapos niyang magtagumpay, plano niyang ibalik ang lahat sa kabundukan. Naniniwala ang babaeng nakaputi na ikaw ang Diyos ng bundok. Ang pagbabalik sa kabundukan ay katumbas ng pag-aalay nito sa iyo. Sa ilalim ng papalubog na araw, parahang ngumiti ang babaeng nakaputi. Binabasa niya ang isang serye ng mga salita. Isinasalaysay niya ito sa iyo. Ito ang kanyang naging landas. Ngunit ngayon, putol na ang daan. Ang mabangis na tigre ay nagpupumiglas at umaatungal sa galit. Gusto niya itong pigilan. Hindi niya alam na ang fox ay kumikilos lamang para sa isang huling hiling. Bakit umabot sa ganito? Ang katawan ng tigreng nagpupumiglas ay mahigpit na ginagapos ng dambuhalang ahas. Nanatili kang tahimik, nauunawaan ng babaeng nakaputi ang ibig mong sabihin. Malinaw na hindi ka pumayag sa kasunduang ito. Para sa iyo, ang Diyos ng bundok ay isang tawag lamang. Ang pagbabalik sa kabundukan ay katumbas ng pagbabalik sa siklo ng kalikasan. Ibig sabihin, wala siyang napala sa pagpunta niya rito ngayong gabi. At nagkaroon pa siya ng kaaway sa proseso. Pagkatapos ay naglaho ang babae. Naging maliliit na kislap ng puting liwanag. Isang maliit at walang malay na puting fox na lang ang natira roon. Ang nakapagtataka rito ay, ang puting liwanag ay hindi kumalat sa kabundukan. Sa halip, dumapo ito sa iyong katawan. Ang maliliit na puting kislap ay humalik sa iyong mga pulang kaliskis. Parang mga patak ng ulan na humahalo sa malawak na karagatan. Ang bawat kislap ay nagbibigay ng mystical na ganda sa katawan ng ahas. Natigilan ka sa sandaling iyon. Habang ang landas ng fox ay dumadaloy sa iyong puso. Ang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag kanina. Parang naging malinaw na ngayon. Tinanggap ng kabundukan ang hiling ng fox. At ikaw ang siyang tagapangalaga ng mga bundok na ito. Pagkatapos ay dahan-dahan mong pinakalma ang galit sa iyong dibdib. Ang gintong apoy ay nagniningas sa iyong mga mata. Makalipas ang 200 taon. Ngayon ka lang muling nagsalita. Malalim ang iyong boses. Parang dagandong ng kulog. Kung pipiliin mo pa ring pumatay ng mga inosente, hindi kita pipigilan. Ngunit ang kanyang landas ay masasayang lang at mapuputol. Nawala ang nakakatakot na yabang ng mabangis na tigre. Lumuhad ang kanyang mga paa sa harap. Isinubsob ang ulo sa lupa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa natutulog na puting tigre. At dinugtungan mo pa, para lamang sa mga inosenteng nilalang. Natigilan ang mabangis na tigre. Tila may naintindihan. Nagpakita ng pasasalamat ang mga mata nito. Qingyan, iyan ang pangalang ibinigay niya sa iyo. Pagkatapos magsalita, hindi na niya pinansin ang mabangis na tigre. Tumalikod ito at nagpatuloy sa paglakad. Sumaboy ang tubig sa ilog kasabay ng ilang tilamsik. Umalon ang tubig hanggang sa pampang. Mabilis na naglaho ang pulang anino sa malalim na tubig. Kailangan kong pumunta sa isang lugar ngayon. Wala akong panahon para makipaglaro ng bahay-bahayan sa munting kuting. Ayon sa alaala ng Zoro, ang mga nilalang na nag-awaken, maliban sa iilang nilalang na may pambihirang talento, karamihan ay nangangailangan ng isang medium. Sa paghinog ng medium, nilalamon nito ang bunga upang mag-awaken. Hindi ka kumain ng anumang medium. Sigurado ako dyan. Pero, napakakaunti pa ng nalalaman ko ngayon. Maliban sa pagiging mas malakas kaysa sa lahat ng nilalang sa kabundukang ito. Tila wala akong ibang alam. Napakakonti ng impormasyong makukuha sa malawak na kabundukang ito. Kung magagawa kong maganyong tao at maglakbay sa mundo, marahil ay maiintindihan ko kung ano talaga ang nangyayari sa mundong ito. Pagkatapos, dumating ka sa timog kanlurang bahagi ng kabundukan. Isang lugar na bihira mong puntahan. Kung hindi lang dahil sa paghahanap sa Zoro. Ang tinatawag na medium sa alaala nito. Marahil ay hindi ka mapapadpad dito. At bago ka dumating, ang teritoryo malapit sa bulaklak na yulan ay mayroon ng nagmamay-ari. Isang gintong leopardo. Hindi lang isa ang tinatawag na medium sa kakaibang halamang ito. Kinain iyon ng Zoro bago umalis. Nag-iwan ito ng isa pang bunga na unti-unting nahihinog. Tila ang unti-unting paghinog ng medium na ito. Ang nakaakit sa malakas na predator sa paligid.
Bagamat malakas ang gintong leopardo na iyon, wala itong lakas ng loob na lumaban sa harap mo. Pagkatapos nitong bumalik mula sa pangangaso, mula sa malayo ay natano nito sa ilalim ng talon sa malalim na bangin. Ang nakapulupot na pulang anino. Kaya tumalikod na ito at naglaho. Tiningnan mo ang usbong ng bulaklak na yulan at umiling. Ang medium na ito ay walang gaanong pang-akit sa iyo. Hindi para magmasid. Hinog na ang sangkap. Matagal ka nang umalis. Kapag hindi sigurado sa isang nilalang. Kung maaari lang ba nitong kainin ang nag-iisang mahalagang sangkap? Hindi ako padalos-dalos. Kapag hinog na ang bulaklak na ito, pupunta na lang ako sa bundok para maghanap ng ilang sangkap. Iyan ang nasa isip mo. Mas mabuti ng aktibong maghanap kaysa matulog lang na nakapulupot sa puno. Tinansya ang oras. Yumuko ang katawan ng ahas. Pagkatapos ipikit ang mga mata at magpahinga ng ilang araw. Sa pasukan ng maliit na nayon sa bundok Taihang. Isang grupo ng ilang dosenang tao ang nakatayo hindi kalayuan sa pasukan ng nayon. Ang mga taong ito ay nakasuot ng iba't ibang kulay ng damit. Pero bawat isa sa kanila ay may dalang halos magkakatulad na kahon na gawa sa kahoy sa kanilang likuran. Mula sa kanila, humiwalay ang iilang tao, at pumasok sa nayon sa ilalim ng mga tingin ng mga taga-nayon. Nang makita ng mga taga-nayon dito ang lalaking namunguna sa daan. Ang kanilang mga tingin ay punong-puno ng pagkasuklem. Ang sinauna at tradisyonal na nayon na ito, ay natural lang na pinapahalagahan ang mga tradisyonal na ritual. Mula sa pagsilang ng isang bata hanggang sa kasal ng mga kabataan. At hanggang sa libing ng mga matatanda, lahat ay nangangailangan ng mga piging na seryosong pinaghahandaan. Pero bilang anak ng matanda, natuklasan ng mga taga-nayon na pumanaw na ang matanda. Tinabyunan lang pala niya ito ng lupa sa likod bahay. Walang kabaong, walang lapida, at lalong walang piging o burol. Kung hindi pa natuklasan ng mga taga-nayon, na ilang araw nang walang anumang galaw sa bahay ng matanda, at hindi rin bukas ang ilaw sa gabi. Hindi talaga nila malalaman. Nitong mga nakaraang araw, abala ang mga taga-nayon sa pag-aayos ng burol ng matanda. Ang loko, may mukha pa palang bumalik. Hindi rin maganda ang itsura ng mukha ni Lin Jicheng. Sa pagbabalik niyang ito sa nayon, naipit siya sa dalawang panig. Pero itong si Haring Yamago ay may hiningi sa kanya. Sa pamamagitan ng pinaghalong pananakot at pang-aakit, at binigyan pa ng sapat na kabayaran. Para sa nalalabing mga taon niya ay mabuhay siya ng malaya at walang inaalala. Kailangan niyang ihatid ang grupo sa likuran niya pabalik sa malawak na bundok. Bulong ng lalaki sa sarili niya. Kaunting tiis lang sa ugali nila at pagga-guide, wala naman itong pinagkaiba. Walang mangyayaring masama, kasabay nito, napasulyap siya sa maganda at maliit na babaeng nasa likuran niya. Walang paghanga sa mga mata niya, kundi matinding takot. Nakita niya mismo na wala man lang emosyon ang babae. Habang binabali nito ang leeg ng isang pusa. Ang pasang yun ay dinala pa ng babae mula sa kapital. Ito ang paborito niyang alaga. Para sa kanya, ang lahat ng pag-aari niya ay punong-puno ng baluktot na pagnanasa at kontrol. Pero nang bigla siyang magsawa, at nagkataon pang nairita siya sa ginagawa ng pusa, ang naging hantungan ay ang malupit at walang awang kamatayan. Basta na lang itinapon ng babae ang bangkay ng pusa sa tabi ng daan. Parang isang manipis na basahan lang. Sa buong paglalakbay nila, paminsan-minsang inilalabas ng babae ang isang matingkad na pulang kaliskis at tinititigan ito ng matagal. Pagkatapos, mamumula ang kanyang mukha sa paraang tila may sakit o nahihibang. Sa sandaling ito, biglang huminto ang babae sa paglalakad. Biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Tinanong siya ng isang matipunong lalaking nakasibilyan kung anong nangyari. Hindi sumagot si Miss Go, si Gu Chuchu. Lumingon siya at tumingin sa malalayong bundok. Kumunat ng kaunti ang kanyang noo. Pero, wala namang kahit ano roon. Maliban na lang sa isang halos hindi mapansing asul na kislap ng kuryente. Na mabilis ding naglaho sa pagitan ng mga puno sa gitna ng gabi. Inalis na ng babae ang kanyang tingin. Mukhang may malalim siyang iniisip. Wala lang yun, sabi niya. Tara, lakad na ulit tayo. Sa sandaling ito, dahan-dahan ka nang nagising. Itinaas mo ang iyong kamay, at ang iyong mga kaliskis ay kusa ring bumukas sara. Nagulat at napaalis ang ibong nakadapo sa iyong nakakatakot na mukha. Ang mga putot ng orkidya ay nagsimula na ring bumukadkad sa oras na ito. Ang hugis ng bulaklak ay parang isang narcissus. Kumalat ang puting hamog, at ang lamig ay talaga namang nanunuot sa buto. Nagmula rito ang maliliit at asul na yelo na namuo sa iyong mga kaliskis. Ang mahimbing mong pagkakatulog ngayon, ay katumbas lang ng simpleng pagpapahinga ng isang tao. Alam mong sa proseso ng pagkahinog ng medium, nakaakit ito ng pansin ng maraming nilalang. Pero dahil sa dambuhalang ahas na nagbabantay dito, napilitan silang umalis. Ang pinakamatapang sa kanila ay nang ahas lamang sumilip mula sa pampang ng malalim na bangin. Para sa maraming nilalang na naririto. Para kang sagabal na ayaw umalis kahit hindi mo naman ito pinapakinabangan. Naisip mo na sa huli, mga dumadaan lang din naman sila. Tumindig ang dambuhalang kulay pula. Pagkatapos ay umikot ito at naglaho sa tabi.
Mas gumanda ang pagkakataon ng ibang nilalang dito. Pwede mo rin sanang pitasin ang bunga ng medium. Kahit na hindi ito para sa iyo. Siguradong may pakinabang ka rito at walang talo. Pero wala kang balak na gawin iyon. Ang pagbabantay sa bundok ay hindi lang para sa iyong sarili. Binubuhay din ito ang iba pang nilalang. Ang medium na ito ay hindi gaanong mahalaga sa iyo. Pero para sa ibang nilalang, maaaring ito na ang simula ng kanilang pag-unlad at pag-angat. Kung aangkinin mong mag-isa ang lahat ng biyaya, medyo magiging kasakiman na iyon. Hindi iyan ang batas ng kalikasan. Iyan ang iyong prinsipyo bilang isang ahas. Nang tuluyang maglaho ang presensya ng dambuhalang ahas. Ang buong kagubatan, na nakasentro sa sinaunang espada, ay nagsimulang umugang sa sigla. Tiyak na may isa pang nilalang na angat mula sa kanila. Siyempre, wala na itong kinalaman sa iyo. Sa iyong mga panaginip nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ka ng bahagyang kaliwanagan. Bumalik sa matandang puno ng Alcanfor sa islang nasa gitna ng lawa. Kailangang ang bahagyang kaliwanagang ito ay gawing isang tunay na bagay. Ang pag-aabang sa pamumulaklak ng medium ay hindi masasabing walang naging pakinabang. Biglang may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang dambuhalang tigre na nakasubsob sa ilalim ng matandang puno sa isla. Nakasubsob siya roon, tila isang apoy na nagliliyab sa damuhan. Dinidilaan ng dambuhalang tigre, biglang lumabas ang matatalas niyang kuko. Nang makita ni Nanzo ang pagtataka sa iyong mukha, dagdag niya, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang sabay-sabay na komunikasyon ng lahat ng bagay sa Sansinukob ay nakapaloob sa binhi ng medium. Isa itong kailangang pag-aralan ng mga nilalang na umuusbong dahil sa medium. Kamakailan lang din ako umangat. Hindi ko pa lubusang natututunan. Tapos bigla ka na lang nagpakita sa akin. Kaya hindi ako nagsalita, saglit na tumigil ang higanteng tigre. Pagkatapos ay muli itong nagsalita, at saka, kahit na kaya ko nang magsalita noon. Malamang ay wala rin itong epekto sa iyo. Sabi ko na nga ba, may kung anong halimaw pa ang nagtatago sa kabundukang ito. Ikaw lang pala, ayaw mong makipag-usap sa higanteng tigre habang nakababad sa tubig. Kaya naman umakyat ka sa matandang puno ng camphor, at pumulupot sa korona ng puno. Tila pagod mula sa ilang araw na sunod-sunod na trabaho. At sa wakas ay nakauwi sa sarili mong kama, ganoon kasarap sa pakiramdam. Tamad kang nagsalita, kilala mo ako. Sinulyapan ka ng higanteng tigre nang may pagtataka. Tila nagugulat sa iyong kawalan ng kaalaman tungkol sa sarili. Ang Panginoon ng Bundok Taihang. Sino bang nilalang sa kabundukang ito ang hindi nakakakilala sa iyo? Nakita ng higanteng tigre na may gusto kang itanong. Tawagin mo na lang akong Qingyan. Bukod pa riyan, kahit natago ang lugar na ito, wala lang iyan sa mga nilalang na nagsisimula ng umangat sa kapangyarihan. Sana ay maging mapagmatsyag ka. Nagtanong ka, salamat sa paalala. Kung ganoon, bakit mo ako hinahanap? Sumagot ang higanteng tigre, may dumating na mga hindi inaasahang bisita sa kabundukan. Sa tingin ko, ikaw ang pakay nila. Nitong mga nakaraang araw, nagpagala-gala ako sa mga nayon sa kabundukan. Para pagbayaran ang aking mga kasalanan sa pagpatay. Nang mapadaan ako sa isang nayon, nakita kong taglay ng kanilang pinuno ang iyong presensya. Ang mukha ng ahas na nakatabing sa tansong maskara ay walang emosyon. Nagpatuloy ka sa pagtatanong, sa tingin mo, gaano kalaki ang tsansa nilang manalo? Umiling-iling si Qingyan gamit ang kanyang malaking ulo ng tigre. Sa panlabas, wala ni Katie Ting. Pero yung babaeng namumuno sa kanila, mayroon siyang kakaibang pakiramdam na hindi komportable. Ang pagpasok nila ng malalim sa kabundukan ay nangangahulugang mayroon silang tiwala sa sarili. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa aming lahat. Pero tila wala kang kaalam-alam sa lahat. Pati nga ang pagsasalita mo ay nakadepende pa sa tulong ng kabundukan. Sabi ni Qingyan sa malalim na boses. Huwag mong sabihing lumaki ka hanggang sa puntong ito, na hindi man lang gumagamit ng isang daluyan. Sumagot ka ng walang imik. Marahil ay nagkomento si Qingyan. Maaaring sabihin na, ang mga ordinaryong nilalang ay walang mahabang buhay na tulad mo. Sa kanilang paningin, isang malaking ahas ang nagbabantay sa mga kabundukan. Mula nang sila'y isilang hanggang sa kanilang kamatayan, ganoon pa rin. Kaya naman sa malawak na kabundukang ito, walang nilalang, na hindi sumusunod sa Diyos ng bundok na nagngangalang Nanzo. Pagkatapos magsalita, tumayo ang higanteng Zoro at naghandang umalis. Isang bughaw na liwanag ng kidlat ang biglang lumitaw, na tumatakip sa ekspresyon sa mukha ng Zoro. Idinagdag pa niya, pati ang hari ay ganoon din. Pagkatapos, ang bughaw na liwanag ay agad na naglaho sa kagubatan. At naiwan ang dambuhalang gintong kawayan na tahimik na nagliliyab sa kinatatayuan nito. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang mga dahon ng matandang puno ay nalaglag at kumalat. Pagkatapos ay bahagya kang napangiti. Tahimik ang gabi, sa kalaliman ng kabundukan. Isang pulang anino ang tahimik na papalapit sa nayon. Ang matingkad na pulang dila ay lumabas-masok, sinasagap ang impormasyon sa hangin. Mga matang tila gintong kawayan. Ang nagmamasid sa mga hindi inaasahang bisita sa nayon. Tama ang sinabi ni Qingyan. Sa grupong ito ng mga tao,
Naramdaman mo ang sarili mong presensya. Ito ang kaliskis na iniwan mo para sa matanda. Naging maingat ka na sa iyong mga kilos noong araw na iyon. Ngunit hindi mo inasahan na magagamit pa rin ito ng isang taong may masamang hangarin. Napaisip ka ng malalim. Mukhang kailangan mo munang isantabi ang mga kasalukuyan mong ginagawa. Nakilala mo ang nasa katanghaliang gulang na lalaking namumuna. At naging malinaw sa iyo ang lahat. Ang anak ng matanda ay buong pusong nagnanais na umalis sa kabundukan upang makipagsapalaran sa malaking lungsod sa labas. Ilang beses lang siyang bumalik. At sa tuwing uuwi siya, para lang humingi ng pera sa matanda. Malinaw na hindi maganda ang takbo ng buhay ng lalaki sa malaking lungsod. Sa katunayan, isa itong kabiguan. Marahil, siya ang salarin na nagdala sa mga hindi inaasahang bisitang ito. Ang kaliskis na ibinigay mo sa matanda ay natagpuan niya. Mukhang nakatanggap din siya ng malaking kabayaran. Bilang katibayan ng iyong pag-iral. Hayaang magsidatingan ang lahat, matagal ka nang nag-aabang. Hanggang sa ang ilang dosenang tao na nakatayo sa bakana ng nayon ay nagligpit ng kanilang mga gamit at nagsimulang pumasok sa bundok. Saka ka palang dahan-daang gumalaw. Likas sa mga ahas ang pag-atake mula sa pagtambang. Hindi ka rin naman isinilang na malakas. Pinagdaanan mo rin ang pagiging marupok noong bata ka pa. Noong mga panahong hindi ka pa isang top predator. Ginamit mo ang iyong pasensya para hintayin ang biktima na pumasok sa iyong teritoryo. Ngayon, maaari mo na itong ulitin. At epektibo pa rin ito. Matapos umakyat sa bundok ang ilang dosenang tao, nagpalit sila ng kasuotan. Propesyonal na kagamitang militar, ang inilabas nila mula sa mga dala nilang kahon. Mabilis nilang binuo ang mga ito. Nagkarga ng mga bala, at isinuot ang kani-kanilang bulletproof vest. Isa sa kanila, ay maingat pang sinuotan si Lin Jicheng ng isang maliit na vest. Bawat isa ay may pasan na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na ito, marahil ang kanilang pinanghahawakan kaya sila naglakas loob na pumasok sa bundok para hanapin ka. Pagkatapos, ang atensyon mo ay wala na sa kanila. Isang gintong liwanag, ang nakatutok na ngayon sa babaeng nakaitim na bestida na pinaliligiran ng mga armadong lalaki. Ang aura ng babae ay ibang-iba sa isang ordinaryong tao. Ito na marahil ang kanilang pangalawang alas. Pero kulang na kulang pa rin ang mga ito. Naging nakakakilabot ang iyong titig. Nagsara ang iyong mga kaliskis. Hinayla ng mga nakakatakot na kalamnan ng iyong dambuhalang katawan hanggang sa maglaho ito. Hindi sila dapat pumarito sa kabundukang ito. Dahil ito ang aking teritoryo. Kamatayan lang ang para sa mga manghihimasok. Samantala, tumingala ang mga miyembro ng grupo at nakita nila ang makikislap na ulap na nag-iipon na sa kalangitan. Napakababa ng mga ulap, na parabang nakapatong sa ibabaw ng mga bundok. Humahampas ang malamig na hangin mula sa ibaba ng bundok. Dala ang isang nakakapangilabot na ugong. Sa hindi malamang dahilan, sila ay nakaramdam ng lamig na tumatagos sa buto. Bago sila pumasok sa bundok, tirik na tirik pa ang araw. Hindi nagtagal pagkapasok nila, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Yung matipunong lalaki na kasama ni Lin Jicheng papasok sa nayon ay nagtanong sa dalaga, "Miss, kailangan po bang samilong?" Sumagot ang dalaga, "Hindi na kailangan. Parating na siya." Saglit na natigilan ang matipunong lalaki. Pero agad niyang napagtanto kung sino ang siya na tinutukoy ng dalaga. Sa sandaling naunawaan niya iyon, nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Tumingala siya at inobserbahan ang paligid. Biglang dumagundong ang isang kulog sa kalangitan. Libu-libong tonelada ng tubig ulan ang bumagsak na parang mga gumuguhong bundok. Para bang may nagbukas ng mga pinto ng langit. Agad na lumabo ang paningin ng lahat dahil sa malakas na ulan. Ang mga patak ng ulan na sinlaki ng butil ay humahampas sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng malakas na ulan, hindi na nila matansya ang kanilang paligid. Sumabog ang kaba sa dibdib ni Lin Jicheng. May narinig siyang bumubulong sa gitna ng ulan. Isang hindi kilalang lengguwahe ang tila sumasabay sa pagpatak ng ulan. At bumabalot sa kanila. Siguro, guni-guni niya lang ito. Ang tunog na ito ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Pakiramdam niya, nababaliw na siya. Hindi pinansin ng dalaga ang lalaking namimilipit ang mukha. Humuhuni siya. Bumagsak ang malakas na ulan sa kanyang katawan. At binasa ang kanyang itim na bestida, na nagpalitaw sa kanyang bata at kaakit-akit na hubog. Napako ang kanyang tingin sa isang sulok sa gitna ng ulan. Doon, isang dambuhalang kulay pula ang bumangon sa gitna ng ulan. Ang malalaki nitong mata na parang gintong kawayan ay malamig na nakatitig sa lahat. Narinig nila ang tunog ng metal na nagkikiskisan habang nagbubukas at nagsasara ang mga kaliskis nito. Sa gitna ng ulan, sa kanilang paligid. Sa bawat lugar na abot ng kanilang pandama. Nang magtama ang kanilang mga mata sa mga matang iyon na parang tinutunaw na ginto. Para bang may isang malaking bundok na dumadagan sa kanilang mga likod. Na nagpabaluktot sa kanilang mga tuhod. Hindi nila mapigil ang lumuhad para sa mamba. Pigilan ang paghinga. Sa isang iglap, dumaan sa kanilang isipan ang ganitong ideya. Siguro, dumating ang unos para salubungin ang nilalang na ito. Matapos ang saglit na pagkatulala,
May nagpaputok ng baril. Mula sa madilim na bunganga ng baril ay bumuga ng apoy, na tumama sa tubig ulan. Dahil sa matinding takot na nararamdaman, hindi na nila naisip pa ang utos na hulihin ito ng buhay. Maging ang kanilang kayabangan bilang mga tao, ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa gitna ng ulan ay may mga kislap ng apoy. Tila ba tumama ang mga bala sa isang hindi masisirang plaka ng bakal. Narinig ng mga taong sunod-sunod na nagpapaputok ang ugong na parang naguumpugang metal. Kumalat ang mga kislap, at pumalibot ito sa kanila. Pagkatapos, isa-isang naglaho ang mga tao. Hinayla sila ng isang di maipaliwanag na malakas na puwersa papasok sa ulan. At tuluyang nawala, tila ba ang malakas na ulan sa sandaling iyon, ay naging isang halimaw na pumipili ng kanyang lalamunin. Ang mga sigaw ay tila umabot sa kawalan. Patuloy pa rin sa pagsigaw ang malaking lalaki. Sumigaw siya sa babae, "Miss Go, tumakbo ka, hindi yan isang nilalang, isa yang halimaw. Isang halimaw mula sa kabundukan." Ngunit tila hindi siya narinig ng babae. Ibinuka niya ang kanyang mga braso patungo sa dambuhalang aninong pula. Tila ba niyayakap niya ang dambuhalang nilalang. Napakahina ng kanyang boses. Halos matabyunan na ng buhos ng ulan. "Gusto kita. Pwede bang tumigil ka na? Isasama kita paalis dito." Lintik, naisip ng malaking lalaki na tiyak na nababaliw na itong pasaway na to. Nanginig ang braso ng malaking lalaki na may hawak na baril. Ang ningas ay nagliliyab. Pabawas ng pabawas ang kanyang mga tauhan. At napansin niya ito. Matapos siyang mag-alok nito, hindi pa rin tumitigil ang kabilang panig. Muling nagsalita ang batang babae. Ramdam na ang bahid ng inis sa kanyang boses. "Bilang alaga ko, sumama ka sa akin at lisanin ang lugar na ito." Ngunit isang nakakapangilabot na tawa ang umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan. Bumabako dito sa buong paligid nila. Malalim at paos ang boses. Ang may-ari ng tawang iyon, parang may gumugulong na kulog sa loob ng kanyang lalamunan. Tumatawa ang nilalang na iyon. Naramdaman ng malaking lalaki na ang buong dugo niya ay tila nanigas dahil sa nakakatakot na tawang iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang bata, "Pagsisisihan mo kapag hindi ka nakinig sa akin." Sumugod ang higanteng pulang agila sa bilis na hindi ka panipaniwala. Isang nakakatakot na mahabang buntot ang lumitaw sa tapat ng ulo ng bata. Ito ang kanyang sagot. Hamampas sa lupa ang mahabang buntot. Pero ang bata, magaan lang na nakatayo sa dulo ng buto ng buntot na iyon. Bahagyang yumukod ang maliit niyang katawan. Para siyang nagbibigay pugay pagkatapos ng isang sayaw ng ballet. Kumikinang ang mga mata ni Go Chuchu sa kulay pilak. Parang maputing liwanag ng buwan na umaangat mula sa dagat. Naging seryoso ang kanyang magandang mukha. May binigkas siyang mga salitang nagmula pa sa sinaunang panahon. Ito ang tunay na wika ng nakaraan. Isang wikang nagmula pa sa isang panahong matagal nang nabaon sa limot. Pero nakakapagtakang naintindihan mo ang sinabi niya, "Wala ng espada. Ilibing ang iyong mga luha." At pagkatapos, nanginig ang buong katawan ng malaking lalaki. Hindi dahil sa takot niya, kundi dahil sa kahon na gawa sa kahoy na nakapasan sa likod niya. Isang napakalakas na puwersa ang nagmumula sa loob ng kahon. Tila nabuhay ito at gustong kumawala sa pagkakaselyo. Hindi lang siya ang nakakaranas nito. Lahat ng mga may pasan na kahon ay ganoon din ang nararamdaman. Malingaw-ngaw ang ugong ng dragon sa loob ng mga kahon. Lalo pang lumakas ang pagyanig. Halos tanggayan na nito ang mga tao paakyat sa ere. Ibinuka ng bata ang kanyang 5 daliri. Tahimik siyang nagutos. Biglang nabiyak ang mga kahon. Ang kislap ng talam ay tumagos hanggang sa langit. 12 ng mga sinaunang espada ang lumutang sa hangin. Hinati ng mga talam ang bumubuhos na ulan. Nagliliwanag ang mga misteryosong ukit sa katawan ng mga espada. Taglay nito ang isang hindi kapani-paniwalang hiwaga. Sa sandaling iyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tila nagsara ang tabing ng ulan. At tuluyang ikinubli ang anyo ng dambuhalang pulang langgam. Banayad na gumuhit sa hangin ang mga sinaunang espada. At sabay-sabay na bumalik ang lahat sa likuran ng dalaga. Hindi na mapigilan ng mga halimaw ang pagsalakay sa isa't isa. Uhaw na nilang inumin ang dugo at ubusin ang laman ng bawat nilalang. Walang mababakas na tuwa o lungkot sa mga mata ni Go Chuchu. Tinitingnan niya ang dambuhalang pulang ahas sa gitna ng ulan na tila ba isa lamang itong patay na bagay. Nakatulala ang matabang lalaki habang pinapanood ang paghaharap ng 2 halimaw sa gitna ng bagyo. Tuluyan ang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa mundo. Matagal na niyang binitiwan ang hawak niyang baril. Dahil sa puntong ito, wala nang anumang saysay ang mga baril sa harap ng mga nilalang na ito. Sumugod ang mga espada. Sa isang iglap ng isip ng dalaga, ang 33 sinaunang espada ay naging isang dambuhalang dragon. Sa sobrang talam nito, maging ang mga katawan ng malalaking puno sa paligid ay napatag at nagkapira-piraso. Maging ang ulan ay tila nahati sa tindi ng puwersa. Diretsyong sumusugod ang mga ito patungo sa ulo ng dambuhalang ahas. Subalit ang mukha ng ahas na parang nakasuot ng pulang maskara ng demonyo ay puno ng pangungot siya habang nagniningning ang gintong liwanag sa mga mata nito. Nagbanggaan ang matatalim na espada at ang matitigas na kaliskis.
Naglabas ito ng nakakanghilong ingay ng nagkiskisang metal. Gumuhit ang kidlat mula sa kalangitan. At niliwanagan ng higanteng anino sa gitna ng ulan na may mga sungay na parang mabangis na dragon. Hindi man lang ito nagisgasan kahit kay Titing. Tahimik na binawi ni Go Chucho ang kanyang mga espada habang nakakunot ang noo. Mas malakas ang bagay na ito kaysa sa inaasahan niya. 33 sinaunang espada. Bawat isa sa mga ito ay hindi pangkaraniwang kagamitan. Ito ang bunga ng sining ng pagpapanday na nagmula pa sa karunungan ng mga sinaunang ninuno. Ang makakuha ng isa nito ay maituturing ng isang malaking swerte. At lalong bihirang makakita ng isang kumpletong set sa mundong ito. Pero sa harap ng dambuhalang halimaw na iyon, lahat ng ito ay walang silbi. Maging ang talam ng mga sinaunang espada, ay hindi man lang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas sa mga kaliskis nito. Nakaramdam siya ng isang kakaibang bagay. Sa panahong ito kung kailan nagsisimula pa lang ang muling pagkabuhay ng kapangyarihan. Hindi madali para sa mga nilalang ang lumakas ng ganito kabilis. Ngunit sa kailaliman ng kabundukang ito, ay nagtatago pa lang ganitong uri ng halimaw. Dito na nakaramdam ang dalaga ng kagustuhang umatras. Tingin niya sa higanteng ahas ay isang nilalang lang na kamakailan lang sumulpot. Nadali siya ng matindi. Totoong wala na siyang pakiramdam mula pa noong isilang siya. Pero ang pagkawala ng emosyon ay hindi naman pagkawala ng talino. Inakala niya noong una na kahit gaano pa kalakas ang kalaban, ay hanggang kalahati lang ang tsansang manalo laban sa 33 espadang wala pang uhaw sa dugo. Pero ngayon, sinalo lang ng kalaban ang 33 espada ng harap-harapan. Ginawa niya iyon ng walang kahirap-hirap. Kahit pa maging uhaw sa dugo ang 33 espadang yun. Siguradong kakarampot na lang ang magiging tsansa nilang manalo. Ang pagiging porsigido ay hindi naman pagkabaliw. Para sa isang kalaban na halos hindi na kayang talunin. Hindi mag-iisip si Go Chucho kung paano lang isusuko ang buhay niya ng ganoon na lang. Sa sandaling ito, lalo pang lumalakas ang buhos ng ulan. Umaalingaw ang isang nakakapangilabot na tawa. Kailanman pala, hindi sila ang naging tagahuli. Sila ang naging biktima mula pa noong pumasok sila sa bundok na ito. Naging mga laruan na sila para sa katuwaan ng hari. Matagal na siyang hindi nabaon sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Baka mamatay pa siya rito. Kung ganoon, hindi na kailangang maging mabait pa. Pinikit ni Go Chucho ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Maugong na sumugod ang mga sinaunang espada. Hindi na sa higanteng ahas ang direksyon ng mga ito. Ang mga sinaunang espadang ito ay tinaga ang mismong mga taong nagdala sa kanila rito. Inaalayan niya ng dugo ang kanyang mga espada. Ang mga taong tinamaan ng mga sinaunang espada. Ang iba ay patay na kanina pa. Ang iba naman ay pilit pang nabubuhay. Gusto nilang tumakas para makaligtas. Pero sa malas, hindi nila kayang unahan ang mga espadang kasing bilis ng bulalakaw. Humiwa ang matatalim na dulo nito. Umalsik ang dugo sa buong paligid. Ang mga namatay na tao ay mabilis na natuyo ang mga bangkay. Biglang napatigil si Go Chucho. Dahil isang madilim na dulo ng baril ang nakatutok mismo sa gitna ng kanyang noo. Ang malaking lalaking pinakamalapit sa kanya ay may nakakatakot na itsura sa tindi ng galit. Wala siyang sinabing kahit na anong salita. Mabilis lang niyang itinutok ang kanyang baril. At kinalabit ang gatilyo. Pero sa huli, walang apoy na lumabas mula rito. Humiwa ang talem. Kasama nito ang baril. At ginawang pira-piraso ang matipunong lalaki. Namantsahan ng dugo ang espada. Naging kakatwa ang anyo nito. Walang tigil itong gumagalaw sa katawan ng espada. Sa gitna ng malakas na ulan ay ang matingkad na pulang kislap nito. Bigla, sa isang iglap, sa isang saglit, may narinig na isang tunog ng pagbaon. Ito ang tunog ng isang matalim na bagay na tumusok sa dibdib. May ilang patak din ng dugo na tumalsik sa lupa sa harap ng lalaki. Dumaing ng pagkalakas-lakas ang dalaga. Hindi iyon boses ng isang ordinaryong tao. Anong nangyayari? Tumingala si Lin Jicheng na litong-lito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa likuran, tinusok si Go Chucho ng isang matingkad na pulang tinik na buto. Sa huli, hindi na siya nakaalis pa. Para siyang isang anghel na ipinako sa mundo ng mga mortal ng isang sibat na pamatay Diyos. Nakabitin siya sa ere habang nagpupumiglas. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Dumadaloy ito sa kanyang makinis na bukong-bukong bago tumulo sa lupa. Nawalan ng kontrol ang mga masasamang sinaunang espadang nabahiran ng dugo. Lahat ay nahulog mula sa himpapawid at bumaon sa putik. Ang sariwang dugong idinura ni Go Chucho ay bumahid sa kanyang makinis na pisngi. Kasama roon ang mga durog na piraso ng kanyang lamang loob. Sa sandaling ito, itinaas mo siya sa harap ng mukhang ahas para pagmasdan. Tumatama ang ulan sa katawan ng babae. Mabilis nitong ninanakaw ang init mula sa kanya. Noong bata pa ang babae, nagsagawa siya ng isang hilaw na ritual. 13 taon na ngayon. Ang ritual na iyon ay akmang-akma sa kanya. Nakakatakot sa sobrang pagiging perpekto. Kaya naman, kahit sa mga kasabayan niya noon, siya pa rin ang nangunguna at may pinakamalayong narating. Pero hindi inaasahan. Isang nakakakilabot na tawa ang pumuno sa pandinig ni Go Chucho.
Tila ba'y pinagtatawanan ka? Ang gintong apoy na parang kandilang nagliliyab sa mga mata. Iyon na pala ang naging huling bahid ng init sa alaala ng babae. Ang makitang wala ng pokus ang kanyang mga mata. Basta mo na lang itinapon sa isang tabi ang katawan ng babae. Isang napakarupok na katawang tao. Talagang humarap sa akin nang walang anumang pag-iingat. Nararapat lang sa kanila ang mamatay. Sa sandaling ito, wala na sa isip ni Lin Jicheng ang tumakbo. Nanigas na lamang siya sa kinatatayuan. Totoo nga ang sinabi ng matandang mountain god Nanzo. Ang halimaw na ito ay hindi isang ahas. Ito ang mountain god ng Taihang Mountain. Sinulyapan mo si Lin Jicheng. At nagpatuloy ka sa sarili mong pag-usad. Noong kakikitaan na ng saya ang mukha ng lalaki. Isang sinaunang espada ang hinubot ng isang pulang anino at lumipad. Kasunod nito, bumagsak ang ulo ng lalaki. Natahimik ang kabundukan. Makalipas ang ilang araw, dumami ang mga taong pumasok sa bundok mula sa labas. Binalot ng ulan ang buong Taihang Mountain. Walang tigil. Naglalaman ito ng iyong espiritu. Ayaw mong. May mga hindi inaasahang bisitang pumapasok ng malalim sa kabundukan. At guluhin ang buhay sa loob ng mga bundok. Tila naramdaman ito ng mga bundok. Tinulungan ka nitong magpabagsak ng ganitong klase ng ulan. Dahil sa malakas na ulan, ang mga naligaw o may masamang hangarin ay maliligaw ng landas. Hanggang sa araw na ito, hindi bababa sa 10 grupo na. Ang sumubok na lampasan ang harang ng malakas na ulan. Mula sa isa sa kanila, nalaman ko. Nasa mga grupong pumasok sa bundok. May mga tao mula sa pamilyang Li at Zhao ng Imperial Capital. Bukod pa riyan, may mga tao rin mula sa pamilyang Go na hinahanap ang kanilang dalaga. Walang katapusan, malalim ang iyong pagbuntong hininga. Pagamat habang muling nabubuhay ang kabundukan. At lumalakas ang mga nilalang. Normal lang na mapansin ng mga tao ang lupaing ito. Normal lang naman iyon, pero masyadong mabilis itong nangyari. Bukod sa tinatawag na pamilyang Go, may 2 pang pamilya na gustong samantalahin ang gulo. Sa ngayon, mga ordinaryong tao pa lang ang pinapadala. Sa hinaharap, baka may mga nagigising na nilalang na ang lumitaw. Ang lakas ng mga tao sa labas. Para sa iyo, ay isang malaking misteryo. Ang pag-aapoy ng kandila, nakuha na nito ang aking diwa. Nag-iiba-iba ang lakas ng etendal ng dragon. Ilang dosenang sinaunang espada ang pumailan lang mula sa maputik na lupa ng isla. Nagtipon ang mga ito sa paligid ng matandang puno ng camphor at bumuo ng isang bilog. Nagningning na pula ang mga nakaukit na sinaunang titik. Ang talas nito'y naging sinulid. Marahang lumaylay, may napalaka rin naman. Namatay ang babae, naiwang walang may-ari ang mga sinaunang espada. Ang mga nakaukit sa espada ay isang pamamaraan ng pagpapagana ng espiritu na iniwan ng mga nauna. Arugain ng dugo ang 33 sinaunang espadang ito, upang muling pag-alabin ang mga salitang ito. At pagkatapos, sundin mo lang ang paraan ng paggamit ng espiritu ayon sa nakasaad sa mga ukit. Para sa katawan ng tao. Nakakatakot sa dami ang sariwang dugo na kailangan ng mga sinaunang espadang ito. Mahina ang katawan ng babae. Hindi kayang tugunan ang hinihingi ng mga espadang ito. Ngunit ang dugo ng malaking ahas ang nagpapainit sa mga sinaunang espada. Dahilan upang maging nakakagulat sa bagsik ang mga maliliit na ito. Nakatago sa talim nito ang isang nakakagimbal na kislap na crimson. Ngayon, hinahawi ng mga sinaunang espada ang hangin. Malaya silang gumagala sa kalaliman ng kabundukan. Dumadagundong ang tunog ng mga espada. Iyon ay isang etenggal ng kasiyahan. Ang dating napakaitim na mga metal na sinaunang espada ay naglabas ng mahiwagang pulang guhit. Ang mga guhit ay parang mga dragon at ahas na sumasayaw ng walang habas. Ito ang mga bagong ukit. Samantalang si Go Chuchu ay nagsikap sa loob ng ilang taon. Ngunit hindi man lang naiukit sa katawan ng espada ang kanyang tanda. Itinaas mo ang iyong ulo at para mo na silang mga braso. Napakagaan sa pakiramdam ng iyong 10 daliri. Ang 33 espada ay agad na sumaksak pabalik mula sa himpapawid. Sa lupa sa ilalim ng matandang puno, isa-isang bumaon, gamit ang matandang puno ng camphor bilang sentro. Ang lugar na ito ay naging tila isang sinaunang arkitektura. Sa mga sandaling ito, may mensaheng ipinadala si Yu. Sa wakas, may isa sa kanila na hindi na nakatiis. Isang riser ang pumasok sa malawak na kabundukan. Gumamit siya ng isang di kilalang puno upang harangin ang tabing ng ulan. Hindi ikaw ang pakay ng taong ito. Umaakyat siya ng bundok, entablado ng Shanming. Ang punong monghe na nakasuot ng ginto at pulang kasaya ay marahang bumibigkas ng dasal. Ang buhay ng tao ay parang ilaw na namamatay. Nakikiramay po ako, Ginoo. Ang matandang nakaputi sa kanyang tabi ay nagpaalam na. Patiwasay ang kanyang titig. Hindi mababanaag ang tuwa o galit. Maraming salamat po, Master Tunghui. Ngunit madilim ang mukha ng matanda. Ang punong monghe ng sinaunang templo ay may matibay na pagkakaibigan sila ng matanda noong kanilang kabataan. Gamit ang isang misteryosong pamamaraan ng Budismo, nag-iwan siya ng isang ilaw na hindi namamatay sa templo. Binibigyang liwanag ng ilaw ang pangalan ni Go Chuchu.
Namatay si Gu Chuchu sa kabundukan ng Taihang. Hindi niya iyon matanggap, para bang siya mismo ang nagtulak sa dalaga sa impyerno. Mabigat ang dibdib na parang bato, lumabas ang matanda sa pangunahing tarangkahan ng templo. Aniya, kung gayon, ako, si Gu, ay magpapaalam na. Pagkatapos, mula sa sinaunang templo sa kanyang likuran, ang boses ng punong monghe ay tila nanggagaling sa malayong lugar. Ang matamis na ulan ay naglalaman ng kanyang kaluluwa. Umalis ka na sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-isip ng hindi tama, para manatili kang ligtas. Natigilan ang matanda, isang malakas na boses din ang narinig. Maganda man ang lugar na ito, ngunit hindi na kailangang magtagal. Tiyak kong naiintindihan iyan ng master. Babalik din ako sa lalong madaling panahon. At madali kong mababawi ang lahat. Kaya wala na akong sasabihin pa. Winasiwas ng matanda ang kanyang kamay. Hindi na lumingon pa. Mahinang napabuntong hininga ang punong monghe, Ama Toba Buddha. Sa aba, nakikita kong nitong mga huling araw. Dumarami na ng dumarami ang mga mananakop. Walang awa nilang sinisira ang kagubatan. Namamaril at pumapatay ng mga nilalang. Ninanakaw nila ang lahat ng bagay na may espiritong kanilang makita. Ang pamilyar na matandang puno, kung saan nakapulupot ang isang malaking ahas. Isang pambihirang pagod ang iyong naramdaman. Inililibing mo ang mga sakim at masasama sa lupain ito. Nananatiling nakasaksak sa lupa ang sinaunang espada. Ngunit mayroon na itong mga mantsa ng dugo na hindi na matanggal. Napakarami na. Hindi lahat sa kanila ay mga nilalang na may angking lakas. May hawak na sinaunang gamit, kaya rin nilang lampasan ang putik ng ulan sa bundok. Ang mga nilalang na may angking lakas ay hindi. Sa katunayan, may isa sa kanila na napakalakas at nakakatakot. Siya yung matandang umakyat sa templo noong mga nakaraang araw. Hindi siya naparito para sa mga espiritual na bagay sa bundok, kundi para sa iyo. Matagal ang naging laban ninyo ng matanda. Sa huli, pinaslang siya ng sinaunang espada. Ang dugo sa espada na puno ng espiritual na enerhiya ay galing sa matandang iyon. Sabi niya, dahil isa siyang elder ng pamilya Go. Kaya kailangan niyang pangalagaan ang kapakanan ng pamilya. Nang maayos na niya ang lahat ng bagay sa kanyang pamilya. Saka siya, bilang isang nakatatanda, makakapaghiganti para sa kanyang mga inapo. Gumawa siya ng sapat na paghahanda. Kahit nabigo siya, wala nang dapat pang sabihin. Bakit pa kailangang magpakahirap ng matanda? Sinabi pa niya. Pagkatapos ko, wala nang sino man sa pamilya Go ang makakaalam tungkol kay Gu Chuchu. At wala na ring makakaalam ng pangalan ko. Lahat ng bagay ay magtatapos sa akin. Kung hindi ka pa rin kontento, at hindi pa rin humuhupa ang galit mo, kung sa tingin mo ay malaking kalapastanganan ang ginawa ng aming pamilya Go, maaari kang pumunta at ubusin ang aming lahi. Wala akong kahit kititing na reklamo. Sa huli, buong galang kitang tatawaging Diyos ng bundok. Kung pakikinggan mo pa ang isang payo mula sa matandang ito, umalis ka na rito sa lalong madaling panahon. Ito ay isang lugar ng gulo. Hindi mo ito mapoprotektahan. Ngunit pagkatapos mong marinig iyon, binaliwala mo lang siya. Ang gintong liwanag ng kandila ay andap-andap. Huminga ka ng malalim. Ang yulang ito ay ang iyong espiritu. Ang mga espiritong ito ay hindi basta-basta at hindi nauubos. Kahit na may tulong mula sa mga bundok, ang pagpapanatili sa tabing ng ulan ay unti-unti nang nagiging mahirap. Nag-isip ka ng malalim. Umalis na ang pamilya Go ng kabiserang imperial. Walang bakas dito, pero parami ng parami ang mga tao. Naramdaman pa nga ang pagdating mula sa labas. Isang umusbong na lunti ang luwan ang lumipad papasok sa kailaliman ng kabundukan para magtago. Tila mayroong bagay sa kabundukang ito na kinababaliwan ng mga tagalabas. Gusto ng lahat na pumasok, pero mayroong nagpapayo sa iyo na umalis. Napakabaliw, kalimutan mo na. Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Lumipas ang ilang sandali, isang higanteng kuko ang dumagan sa putikan. Mula roon, lumabas ang isang dambuhalang tigre. Sinabi nito, ang taong kailangan mo. Dinala ko na. Tumingin siya sa paligid ng maliit na isla, sa 10-10 sinaunang espada na nakasaksak dito. Lalo na nang makita ang mga bakas ng dugo sa ilan sa mga espada na hindi pa natutuyo. Lalo pang tumindi ang takot sa kanyang mga mata. Ibinagsak nito ang taong kagat-kagat sa bibig sa paanan ng matandang puno ng Alcanfor. At sinabi sa'yo, ayaw niyang sumama. Para manahimik siya, binali ko ang 2 binti niya. Ang lalaking ibinagsak ay napasubsob ang mukha sa putikan. Miserable ang kanyang kalagayan. Siya, na pinagtitiwalaan ng lahat para umangat. Kailan ba siya nakaranas ng ganitong pagtrato? Agad siyang sumigaw sa galit. Halimaw na tigre, kung papakawalan mo ako, pababayaang mabuhay ka pa ng Qingzhou Mountains. Kung hindi, papatayin kita at gagawing alpombra. Sayang lang ang hirap mo sa pagpapalakas. Nagliliyab ang mga mata ni Qingyan. Dumadaloy ang kidlat sa pagitan ng kanyang mga kuko at pangil. Sa sandaling iyon, nakarinig ang lalaki ng isang boses mula sa itaas ng matandang puno. Napakataas at napakalayo, tila nang gagaling sa kalangitan. Ang pagbigkas ng nilalang na iyon ay parang tambol na tumatama sa puso ng lalaki. Qingzhou Mountains.
Naramdaman niya ang bigat na parang bundok, na bumabagsak mula sa langit, na dumudurog sa kanyang gulugod. Idiniin ang buo niyang katawan sa putikan. Isang dambuhalang kulay pula, ang nagpapakita at nagtatago sa mga sanga at dahon ng matandang puno. Kanina lang ay idiniin siya sa putik. Ngayon naman ay bigla siyang itinaas ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang dambuhalang ulo ng ahas ay yumuko. Dahil sa mga nakausling buto, tila siya nakasuot ng maskara. Sa mga mata niya, nag-aalab ang gintong apoy. Natigilan si Qingyan. Napansin niya ang bahagyang pagbabago sa ulo ng bida. Ang mga butong nakausli sa batok ng ulo ng ahas ay halos hindi mapansin. Itinago niya ang lahat ng ito sa kanyang isipan. Wala namang masama rito. Ang kalakasan ni Nanzo ay makabubuti sa lahat ng nilalang sa kabundukang ito. Hindi siya mahilig makipag-agawan. Sa halip, poprotektahan niya ang bundok. Mula sa banta ng mga tagalabas. Pababa ang boses ng malaking ahas. May itatanong ako sa iyo. Sa ilalim ng ganitong panggigipit, halos hindi na makahinga ang lalaki. Ang panlaban sa kanyang isipan ay tuluyan ng gumuho. Hindi na niya magawang manlaban pa. Ano ang ibig sabihin ng paglilinis sa kabundukan? Tulala ang mukha ng lalaki. Dahan-dahan siyang nagsalita. Nagpadala ang mga nakatatanda sa tribo ng mga tauhan para subukan ang kabundukan. Gamit ang ling na nakuha mula roon. Tinitiyak nila kung ito ay isang muling nabuhay na sinaunang kabundukan. Kapag nakumpirma, lilinisin nila ang bundok. Malaki ang kabayaran sa paggamit ng Kristo ng sibilisasyon. Kaya kailangan nilang magsagawa ng matinding pagsubok. Sa ganitong sitwasyon, ang buhay ng tao ang pinakamura. Nagpatuloy ka sa pagtatanong. Gaano pa kayo katagal magsusubok? Walang ekspresyon ang mukha ng lalaki. Tuluyan na siyang nagupo ng iyong ling. Sinabi na niya ang lahat. Hindi magtatagal, darating ang mga hukbong militar para lipulin ang Taihang. At uubusin ang bawat isa rito. Mga nilalang na muling nabuhay. Lahat ng mga sikat na bundok at ilog ay muling nabubuhay. Hindi na magtatagal. Ang mundong ito ay tuluyan ng Magi gising. Ang lumang panahon ay magwawakas na. Dumating na ang bagong panahon. Sa bagong panahon, wala na kayong lugar. Nagniningas ang gintong apoy sa kaibuturan ng iyong mga mata. Pagkatapos, ang lalaki ay tila isang makinang nagkaaberya. Paulit-ulit at walang tigil siyang nangingisay. Tuluyan ng gumuho ang taong ito. Ang kanyang isipan ay hindi na makabuo ng anumang salita. Ang dambuhalang ulo ay umatras pabalik sa matandang puno. Mula sa ibaba, kung Titan Gala ka. Tanging ang nagliliyab na gintong nilalang lamang ang makikita mo. Hindi maintindihan ni Qingyan ang ibig mong sabihin. Kaya nagtanong siya kung ano ang iyong gagawin. Subalit, ang mga salitang iyon ay labis na nakapangingilabot. Ang daan sa unahan ay halos wala ng kawala. Ang malalim mong buntong hininga ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ay tagal na, hindi pa rin natututo ang sangkatauhan na magpitagan sa kalikasan. Sa mga sandaling ito, kasabay ng pag-ugong ng mga kampana sa templo sa ituktok ng bundok. Ang mga monghe ay nagtipon-tipon sa malawak na patio ng templo. Isang matandang monghe ang nag-aalangang nagtanong, Tonghui, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Mahinang bumigkas ng dasal ang punong monghe at sinabing, bukas ng madaling araw. Sisimulan niyang tugisin ang mga nagsusulputang nilalang ng Taihang. Ang buong kabundukan ay magiging isang impyerno sa lupa. Isama mo ang mga disipulong gustong umalis palabas ng bundok watay. May mga taong sasalubong sa inyo sa paanan ng bundok. Ganoon din ang gagawin sa mga mamamayan sa kabundukan. Nagpatuloy sa pagtatanong ang matandang monghe. Kung ganoon, Tonghui, hindi na ba kayo aalis? Hindi na, dito na lang kami. Tumano sa malayo ang punong monghe, sa lawak ng kabundukan. Nakita niya ang pagtila ng ulan at ang katahimikan ng bundok. Isang maputlang bilog na buwan, sinlaki ng gilingang bato, ang nakabitin sa kalangitan. Ang siyang nagpatigil sa tabing ng ulan. Ang tanging alam ko ay hindi ito isang pagsuko. Ang katahimikan ngayon ay babala ng paparating na bagyo. Bukas, ang lugar na ito ay magiging isang dagat ng dugo at paakit. Pinatigil ng nilalang na iyon ang ulan na naghihiwalay sa bundok mula sa mundo. Muli niyang binuksan ang koneksyon ng Taihang sa labas. Ito ay isang tahimik na pagpapahintulot na makaalis ang sinuman. Sinumang nilalang na naririto, ay maaaring gumawa ng pagpili bago dumating ang hindi may iwasang kapahamakan. Mahinang napabuntong hininga ang punong monghe. Bakit kailangan pang humantong sa ganito? Masyadong mataas ang tingin ng nilalang na iyon sa kanyang sarili. Ayaw niyang magpakumbaba, kung gayon, sa ilalim ng mga gulong ng modernong sibilisasyon. Wala kang ibang kahahantungan kundi ang Maduraj. Kinabukasan, sa pagbubukang liwayway. Isang matinis na babala ang umalingaw-ngaw sa paligid ng bundok Taihang. Dambuhalang mga itim na ibon na bakal ang humadyos mula sa himpapawid. Nabumuo ng pormasyong V. Ang ugong nadala ng pag-ikot. Ang bumasag sa katahimikan sa kalaliman ng kabundukan. Ang mga high-speed camera na nakatago sa ilalim ng katawan ng sasakyang panghimpapawid. Ay nagpapadala ng mga imahe sa isang malayong lugar. Madilim ang paligid. Sa loob ng conference room, nakaupo ang mga pinuno ng 3 pamilya ni Gu Zhaoli.
Isang paos na boses ang narinig mula sa kadiliman. Ang mga panandang inilagay noong mga nakaraang araw ay hindi makasisira sa ganda ng tanawin. Ilunsad nyo na yan ng buong lakas. Pilitin ninyong lumabas ang mga hayop na yan. Mayroong nagpasa ng utos para sa mga pinuno ng angkan sa conference room na ito. Inakala ng mga general na kausap nila ang headquarters. Ang hindi nila alam, dito pala nanggagaling ang utos. Kasabay ng isang malakas na pagsabog. Sa kalaliman ng bundok Taihang, kasunod ng pagbaba ng utos. Sumiklab ang apoy na mas maliwanag pa kaysa sa sumisikat na araw. Para sa tumpak na pagbagsak, binababaan ng mga piloto ng helicopter ang kanilang altitude. Nagdulot ang pagsabog ng isang mabilis na paglawak ng shockwave. Kung mali ang pagmaniobra, malaki ang posibilidad na mahigop sila sa buhawi ng hangin. Pawang mga batikang piloto ang naririto. Sa kanilang mga mata, napakadali lang ng ganitong klaseng hamon. Kinuha ng lalaking nakaupo sa likuran ng helicopter ang radyo. Alliance Leader, tumatawag sa Alliance 2. Mag-iwan kayo ng mga marker sa daan. Sabay-sabay na lumapag. I-deploy ang land satellite. Sumunod ang iba. Captain, magpatuloy ka sa pagpasok ng mas malalim. Pagkatapos, sunod-sunod na tugon ang natanggap ang narinig sa kanyang earpiece. Nagpatuloy sa pag-uutos ang lalaki. Magtayo ng pansamantalang headquarters sa South Taihang Sector 6. Kailangan nating makita ng malinaw ang terrain. Handa na ang mga ground system. Bigla, isang malakas na pagyanig na tila nagkabitak-bitak ang bundok. Nagulat ang lahat ng mga ibon at hayop. Nagliparan paalis sa mga puno ang kawan-kawan ng mga ibon. At ginaising din ito ang kung anuman sa mas malalim na bahagi. Mong 18, tapos na ang misyon. Handa na kaming bumalik sa base. Teka, ano yun? Sumigaw ang tao sa kabilang linya ng headset. Kasabay nito ang mahihinang putok ng baril sa di kalayuan. Kumunat ang noo ng lalaki. Mong 18, mong 18, sumagot ka kung naririnig mo ako. Hinihiyaw ng piloto. Napako ang tingin ng lalaki sa harapan dahil doon. Natulala ang lalaki. Napabulong na lang siya. Ano bang klaseng halimaw to? Sa likod ng windshield ng helicopter. Malinaw na makikita ang isang dambuhalang puting USA na nakatayo sa di kaliwang tuktok ng bundok. Nakatingala ito, at ang buong katawan ay nababalot ng mananipis na kristal ng yelo. Humahagupit ang napakalamig na hangin mula sa direksyong iyon. Sa isang iglap, naging napakalupit na taglamig. Grabe, mahinang sabi ni Lo. Pagkatapos, sa kailaliman ng Taihang, sa ibabaw ng isang matandang puno. Isang dambuhalang pulang nilalang ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Itinaas ng higanteng ahas ang kanyang ulo. At nagpakawala ng isang pipang angle. Isang nakapangingilabot na enerhiya na hindi pa kailanman naramdaman. Datang biglang bumalot at kumalat mula sa katawan nito. Biglang nagdilim ang kalangitan. Mabilis na nagtipon ang mga itim na ulap mula sa lahat ng direksyon. Parang may dambuhalang dragon na tumakip sa sikat ng araw. Isang malakas na dagandong ng kulog ang narinig. Ang mga kidlat ay naghugis ng buhalang dragon. Na humahataw mula sa langit at bumabaon sa lupa. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang liwanag ng dapit hapon ay agad na nilamon ng kulay abong kadiliman. Halos wala nang makita dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Kasabay nito, isang mabigat na pressure ang dumagan sa dibdib ng lahat ng taong pumasok sa bundok. Para bang may kung anong matang nakatitig ng matalim sa kanila. Naramdaman ni Lu ang ulan na parang mga yabag ng bakal na kabayo sa lupa. Ang lahat ng patak ng ulan sa paligid ay naging matatalim na kristal ng yelo. Ang nakamamatay na lamig ay bumalot sa buong paligid. Wala nang matakbuhan ang pangkat ng mga helicopter na naipit doon. Ang mga apoy na handa ng ibuga ay sumabay sa pagbagsak ng ulan ng yelo. At kasabay ng pagdidilim ng screen sa conference room ng Imperial City. Isang paos na boses ng matanda ang narinig. Mukhang hindi natin basta-basta masasakop ang Taihang. Sabi naman ng isa pang elder, kabisado na natin ang anyo ng lupain doon. Nakalak na ang mga ground satellites sa mga bagay na iyon. Ipagpatuloy lang ang walang tigil na pag-atake. Ang mga bagong nilalang na nagsulputan ngayon. Hindi magtatagal. Masyadong maikli ang oras na natitira para sa kanila. Kasunod nito, isang commander sa tabi niya ang nagtanong, kailangan ba nating gamitin ang Zihei? Sumagot ang matanda, hindi pa kailangan ng Zihei. Itabi natin yan para sa isang yun. Pero kayong mga matatanda, ang tagal nyo nang may tinatago. Hindi ba't oras na para may ilabas naman kayo? May isang ngumisi ng masama. Zhao Sheng, matagal mo na itong binalak. Ngumiti lang ang matandang tinatawag na Zhao Sheng. Magkakakilala na tayong lahat. Huwag na kayong magtago-tago pa. Kung mapapabagsak natin ang Taihang. Wala lang ang ganitong kawalan. Ang anak ko, matagal nang dala ang Yanmoding. At naghihintay na sa gilid ng bundok Taihang. Ang Yanmoding, Zhao Sheng, talagang todo bigay ka, ano? Isang beses lang magagamit yan, hindi ka ba nang hihinayang? Ikinumpas ni Zhao Sheng ang kanyang kamay. Huwag nyo na akong biruin. Hindi ako naniniwala, na umaasa talaga kayo sa mga ordinaryong tao para ayusin to. Tsaka baka may mga nilalang pang hindi namatay dyan.
Na kailangan pa ring asikasuhin, di ba? Sumagot ang ibang mga pinuno ng angkan. Sige na, total nagsalita ka na rin ng direkta. Hindi na rin kami magpipigil. Ang Nine Ring Pan Clan banner, ang Thunder Duke. Kasabay ng sunod-sunod na pagkalabog ng mga tambol. Napanatag ang loob ng mga pinuno ng angkan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bundok Taihang, isang malaking lalaki ang sumisigaw, bilis, umatras na kayo. Sa harapan niya, ay isang dambuhalang nakapulupot. Ang mga pulang kaliskis nito ay bumubuka at sumasara. Ang tama ng mga baril at kanyan dito ay parang tubig lang. Na tumatama sa bato, walang epekto. Kalahati ng buhay ng malaking lalaki ay ginugol niya sa pakikipaglaban. Pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong kababalaghan. Sila ang unit na nakatalagang magbantay sa ground satellite. May dala silang mabibigat na kanyan at 3 helicopter. At sa loob ng dambuhalang kagamitan sa likuran, may nakatagong isang guided missile. Sayang at napakalapit ng dambuhalang ahas sa kanyang mga tauhan. Imposible para sa control personnel na magpaputok. Nagliliyab ang gintong kandila. Ang dambuhalang iyon ay gumagalaw sa bilis na hindi ka panipaniwala. 12-12 ng lumilipad na espadang bakal ang sumusunod sa kanya. Dumidikit sa kanyang mga kaliskis. Kadalasan, ang mga mabibigat na armas ay nahaharangan ng mga espadang ito. Kasabay nito, ang mga sinaunang espada ay pumapailan lang. Parang isang panggiling ng karne. Kumikitil sa buhay ng mga tao. Sapat ang talam para sa isang iglap ay gawing pira-piraso ang tao at bakal. Nang sabay, hinuhugasan ng ulan ang mga bangkay. Humahalo sa dugo at ginagawang matingkad na pula ang lugar na ito. Sa bawat hakbang, tumatapak sa mga nagtambakang bangkay. Buong tapang na dinepensahan ng matipunong lalaki ang pwesto. Naghihintay na matapos ang pag-set up ng satellite. Sa wakas, ibinigay na rin ang utos na umatras. Ngumisi ng malamig ang matipunong lalaki. Kumapit sa paakyat na hagdan ng helicopter. Kasabay nito, ang mga natitirang mandirigma ay nagsimula na ring umalis. Sumigaw siya sa kanyang radyo. Pasabugin hanggang sa gumuho. Paos ang boses ng control personnel. Naiintindihan, magpunta ka sa impyerno. Hayop ka. Habang pinapanood ang kanyang mga kasamahan na isa-isang pinipira-piraso ng halimaw. Wala siyang magawa. Ngayon, nagkaroon ng mga bitak sa pader na bakal. At sumunod ang nagngangalit na apoy. Isang mahabang mensahero ang humawi sa kalangitan. Pinanood niya ang parang ahas na nilalang na sumasayaw sa ere. Habang nilalamon ng liwanag ng apoy, humalakhak siya ng buong puso. Pinatay ng malakas na ulan ang naglalagablab na apoy. Napuno ng itim na usok ang paligid. Nakakasulasok ang amoy ng mga nasunog na bangkay. Isang sinaunang espada ang lumipad mula sa mga guho, at tumusok sa satellite deployment device. Sinundan ng 2, tapos 3 espada, hanggang sa ang kagamitan ay maging durog na durog. Malamig mong tiningnan ang direksyon kung saan lumipad palayo ang helicopter. Ang gintong apoy sa iyong mga mata ay kumislap at nawala sa gitna ng malakas na ulan. May mga bahid ng dugo na tumatagas mula sa mga siwang ng iyong kaliskis. Nahumahalo sa sariwang dugo na nakakalat sa lupa. Sa huli, nasugatan ka pa rin. Bukod sa mga kaliskis mong pinasabog, nabali rin ang ilan sa iyong mga tadyang. Diretsyong tumama ang missile na iyon. Kung hindi mo inihanay ang mga espadang gawa sa buto sa iyong harapan. Malamang ay mas malubha pa sana ang tinamumong pinsala. Nilalanghap at ibinubuga mo ang hangin. Sinisipsip ang mahinang espiritual na enerhiya na nasa hangin. Ang enerhiyang ito ay epektibong nakakatulong sa iyong paggaling mula sa mga sugat. Hindi ito gaanong karami, pero napakahalaga nito. Naramdaman mong may mga matang nakatingin mula sa itaas. Ang pinagmumulan ng signal ay konektado rito. Bigla, may isang alaala na pumasok sa isip mo, at agad mong naintindihan. Ito ang mga satellite na gawa ng tao sa kalawakan. Ang mga base station na ito na umiikot sa planeta, ay mga pambihirang obra maestra ng sibilisasyon ng tao. Sila'y mga mata, at mga sandata rin. Hindi ka sigurado, kung kayang itago ng tuluyan ng malakas na ulan ang kabundukan, at ang mga anyo ng mga umuusbong na nilalang. Sa sandaling ito, sa iba't ibang bahagi ng kabundukan, ang mga umuusbong na nilalang ay nasa gitna ng madugong labanan. Hindi lahat ng umuusbong na nilalang ay kasing nakakatakot ni Nanzu. Na kayang hindi matakot sa mga putok ng kanyan at impluensyahan ng klima. Gamit ang espiritual na enerhiya sa ulan ng kabundukan. Nakikita mo ang isang malaking nag-aapoy na ibon na sumusugod para pumatay ng mga tao. Winawasak ang pakpak ng isang sasakyang panghimpapawid sa isang hagupit. Sa kasamaang palad, ang nag-aalab nitong apoy ay tinagos ng sunod-sunod na putok ng bala. May isang taong nagpakawala ng isang matalim na espada na may nakaukit na sinaunang mga simbolo. Pagkatapos itong tumama sa lalamunan nito, bumagsak ito sa lupa. Mayroon ding isang tagak na nababalutan ng baloting yelo. Lumilikha ng ilog ng yelo sa gitna ng hukbong bakal. Pagkatapos ay iginapos ang katawan nito ng 9 na tansong singsing. Ibinuhos dito ang lahat ng putok. Unti-unting nagkabitak-bitak ang karagatan ng yelo. At pinugutan ito ng ulo. Ipinikit mo ang iyong mga mata, at namatay ang gintong apoy.
Saka mo biglang iminulat ang mga ito. Mas nakakasilaw kaysa dati. Ang nagniningning na espiritual na enerhiya ay humahagibis sa kanyang dugo sa buong katawan. Gaya ng isang nagwawalang dragon, damaloy ito sa bawat sulok ng kanyang katawan. Pabilis na naghilom ang mga sugatang kaliskis. Ang mga durog na buto ay pilit na pinagdudugtong. Dumadagundong ang sinaunang espada. Lumitaw ang malademonyong mga pulang guhit. Bumabalot sa lahat ang nakamamatay na aura. Iyan na lang ba? Kulang na kulang pa yan para mapasuko ang Taihang. Ang dambuhalang katawan ng ahas ay biglang naglaho. Ang dambuhalang katawan nito ay lumitaw sa gitna ng labanan. Ang kulay nito ay parang dugo. Ang anyo nito ay parang dragon. Bawat galaw nito ay parang karit ni kamatayan. Lumipad sa himpapawid ang pulang-pulang sinaunang espada. At bumangga sa siyam na tansong argolya. Sa isang iglap, nawasak ang mga tansong argolya. At pagkatapos, isang sinaunang espada ang sumaksak sa gitna ng karamihan. Matapos nitong tumpak na tagpasin ang ulo ng isang tao. Dumagundong ang mga putukan. Gumapang ang dambuhalang ahas sa lupa. Na lumikha ng hagupit ng hangin. 12 ng pulang espada ang sumusunod sa likuran nito. Pinaulanan siya ng mga ito. May isang taong may hawak na pana. Namuo ang kulog at kidlat. Tinutok sa dambuhalang nasa gitna ng putukan. Matapos magpakawalan ng isang palaso. Sa pag-aakalang matatagos ang dambuhalang ahas. Pero sa katotohanan, nang itaas niya ang kanyang tingin, sinalubong niya ang isang pares ng gintong mga mata. 5 palaso ang biglang dumating. At pinagpira-piraso ang mamamana. Bumagsak si Leigong. Matapos itong sumulyap, umatake ito sa ibang direksyon. Isang babaeng may pino at magandang ayos. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay, na nagdulot ng mahiwagang pagbabago. Nagliparan ng buhangin at gamulong ang mga bato. O di kaya'y nag-aalab na apoy at rumaragas ang tubig. Dahilan upang ang mabangis na tigreng na babalot sa asul-berdeng kidlat, ay hindi magamit ang kanyang purong lakas. Umungol sa galit si Qingyan. Kung hahayaan siyang makalapit sa babaeng iyon, kaya niya itong durugin at gawing madugong laman sa isang sampal lang. Ang gininto ang apoy ay kumikislap. Napansin mo ang maliliit na bandilang palihim na inilagay sa paligid. Biglang gumawa ng handsil ang babae. Ito ay isang paraan ng pagpapagalaw ng espiritu para palabasin ang enerhiya ng buto. Isang sinaunang wika ang binigkas. Ang lugar na napapalibutan ng mga bandila ng mahika ay may isang dambuhalang espiritual na kapangyarihan na bumaba. Nagtipon-tipon ito at naging isang nagngangalit na karagatan ng apoy. Ang apoy ay walang hangganan. Balak nitong lutuin ng buhay si Qingyan. Umatungal si Donghu. Ang kanyang nag-aapoy na katawan ay nagsimulang magbago. Unti-unting namumutla. Isang lunti ang liwanag ang namuo. Handa na siyang lumaban hanggang kamatayan. Biglang kumunat ang magandang noo ng babae. Natuklasan niyang may nawawalang isang sulok sa mga bandila. At patuloy pa itong nababawasan sa bawat paghinga. Sa isang iglap, isa-isang nabunat ang 6 na sulok ng mga bandila. Napaganya na niya ang enerhiya ng kanyang buto. Ang biglaang paghinto nito ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Umagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit pinunasan niya lang ito ng walang emosyon. May nagbabantay sa mga bandila. At ang sapilitang pagbunot sa mga bandilang napaganya na, ay mas mahirap pa kaysa sa sapilitang pagsira sa buong array. Anong klaseng nilalang ang dumating? Kinabahan ng babae. Naalala niya ang babala ng mga matatanda sa kanilang angkan. Sa kalaliman ng kabundukan, may isang pambihirang nilalang. Ang pagpatay sa mga taong kasing antas nila ay napakadali para dito. Huwag na huwag itong lalabanan ng harapan. Tandaan, sa oras na makita ito, tumakbo agad. Matalino siya. Hindi na siya gumamit pa ng ibang orasayon. Binaliwala na niya kahit ang mahahalagang sinaunang artepakto ng kanilang angkan. Ang kanyang katawan ay umatras sa gitna ng karamihan. Naglaho ang mga apoy. Ang pakiramdam ng nakakapasong init ay biglang naging lamig ng pagkabasa sa ulan. Nakita ang kabundukan sa gitna ng ulan na muling lumitaw sa kanyang harapan. Ngayon lang naramdaman ni Qingyan na ganito kasarap mabasa ng ulan. 6 na sinaunang bandila ng mahika ang inihagis sa kanyang harapan. At mayroon ding isang malaking pana. Itinaas ng dambuhalang kulay pula ang kamay nito. Umugang ang espadang dugo, at pumasok sa mga kaliskis ng malaking ahas. Sa mga oras na ito, sinabi mong sira na ang watawat ng porma sayon. Pero napaka-alerto ng babaeng iyon. Nagtago siya sa karamihan at tumakas. At ngayon, hindi maganda ang kalagayan ko. Hindi angkop na habulin pa siya. Noon lang napansin ni Qingyan. Ang mga pinong bakas ng dugo sa dambuhala mong katawan. Dahil ang kulay mo ay matingkad na pula. Hindi talaga halata ang mga mantsa ng dugo sa iyong katawan. Kumusta ka na ngayon? Kaya mo pa bang lumaban? Kailangan mo bang magpahinga sandali? Ako na ang magbabantay ng bundok para sa iyo. Pahinahon mong sinabi. Hindi na kailangan. Lumingon si Qingyan. Nakita niya ang mga tao sa malayo na unti-unting umaatres na parang alon. Maliban sa patak ng ulan, wala nang ibang maririnig sa kalapit na kabundukan. Nakahinga siya ng maluwag. Mukhang takot na silang lahat sa iyo. Bigla,
Bigla mong itinaas ang iyong kamay. Ang gintong apoy sa iyong mga mata ay hindi kailanman naging ganito kaliwanag. Pagkatapos, sunod-sunod na nagsara ang iyong mga kaliskis. Isang hagupit ng buntot ang nagpatalsik kay Qingyan papunta sa gilid ng bundok. Bago pa man makakilos si Qingyan, nakita niya ang isang araw na sumisikat sa gitna ng kabundukan. Ang matinding liwanag at init ay bumalat sa kalupaan. Tinunaw nito ang mga tuktok ng bundok. Iginuho ang kagubatan. Ang pulang anyo ay natabunan ng liwanag at init. Sumigaw si Qingyan, HINDIIII. Sa sumunod na sandali, nasunog at nabulag ang kanyang mga mata. Dugo ang damanak mula sa kanyang mga mata. At ang mundo ay nagdilim. Bawat segundong lumilipas, at ang bundok Taihang ay nagdudulot ng napakalaking pinsala. Bukod sa malaking gastusin sa mundo ng mga mortal, nariyan din ang pagkawala ng mga mahahalagang pamana at mahuhusay na angkan. Ngunit ang mga matatanda ng tribo ay nanatiling kalmado at panatag. Paging ang matandang nagngangalang Zhao Sheng. Sa loob ng silid pulungan, pinatugtog ang mahinahong musika mula sa Shanghai noong nakaraang siglo. Sa klasikong tinig ng isang mga awit, ang mga pinuno ng angkan ay tila bumalik sa kanilang kabataan. May isang matandang napabuntong hininga, dumating na si Zihei. May isa namang nagsabi, dinalhan tayo ng Diyosa ng araw ng bagong panahon. Tumayo ang matandang nagngangalang Zhao Sheng, ibinuka ang kanyang mga braso at nagsabi, halina. Lahat tayo ay nagbayad ng napakalaking halaga. Ngayon, ang bundok Taihang ay tulad ng isang dilag na hinuberen. Naghihintay na lang na ating pagsaluhan. Tandaan ninyo, sa susunod na 500 taon, ang panahon ay atin. Sa susunod na 5 milyong taon, ang panahon ay mananatiling atin. Para sa immortalidad, itinaas ng matanda ang kanyang kopa. Sa kanilang edad, anumang pag-inom ng alak ay katumbas na ng pagpapakamatay. Ngunit lahat ng matatandang naroroon ay tumayo at itinaas ang kanilang kopa. Nang walang anumang pag-aalinlangan, bumubulong na parang mga ligaw na kaluluwa para sa immortalidad. Samantala, sa templo ng Tonghui sa bundok Watay, habang nakatingin sa sumisikat na araw sa timog, tahimik na binigkas ang pangalan ni Buddha, Amitabha. Ang espiritu ng isang iyon ay naglaho sa ilalim ng araw. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumila ang ulan, at nang kumalat ang liwanag, nagliwanag ang kalupaan. Puro pagkawasak ang nakikita. Noon lang napagtanto ng mga tao na palubog na ang araw. Ang espiritu ay naglaho sa ilalim ng araw. Naglalabas ang sunog na lupa ng nakamamatay na radiation. Isang binata ang tumano sa malayo. Hindi makita si Changqing. Umiling siya, talagang handang magsakripisyo ang mga matatandang iyon. Mahina niyang binigkas. Ang Diyosa ng araw sa mitolohiya ni Zihei ay pinamunuan din ng 6 na pulang dragon sakay ng gintong karwahe. Ayon sa alamat, araw-araw na minamaneho ni Zihei ang karwahe ng dragon ng walang pagmamadali. Kinokontrol ang ritmo ng panahon. Pinasusulong ang araw, at kasama ng araw, sumisikat sa umaga at lumulubog sa hapon. Araw-araw, sakay ng karwaheng hila ng 6 na dragon. Kalooban ni Zihei, nang matano ang isda, agad itong sinunggaban. Ang agos ng ilog Zihei ay bumabalik na sa puntong ito. Sa ilalim ng katotohanan ng 6 na pool, talagang pinatunayan ng Zihei ang kanyang pangalan. Pagkatapos, isang binata ang humakbang sa lupain na ito na simbolo ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa itaas ng kanyang ulo, may nakalutang na isang dambuhalang tripod na tanso. Bahagyang makikita ang maputlang gintong liwanag na bumababa mula sa tripod. Para itong nakabalot sa isang manipis na belo. Ito ang sinaunang kabanalan na nagmumula sa mga nakaukit na sulat sa dambuhalang tripod. Hinaranggan ng binatang iyon ang lahat ng banta at hanggarang pumatay. Naglakad siya patungo sa gitna kung saan bumaba ang ilog Zihei. Nilagpasan ng binata ang chest fire na halos wasak na ang kalahati ng katawan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malaking hukay sa malayo. Doon sa gumagalaw-galaw na dambuhalang nilalang na kulay matingkad na pula. Hindi niya mapigil ang mamangha, napakatindi ng kapit nito sa buhay. Ang dambuhalang pulang nilalang ay namamalipit sa sakit. Nagtilamsikan ang mga kaliskis, laman, at pati na ang mga bitukan nito. Putol ang buong gulugad nito. Malinaw na makikita ang nanginginig na mga kalamnan at ang mapuputing buto. Sa pares na iyon ng gintong mga mata, may isa pang natitirang liwanag, kumukurap-kurap na parang kandilang malapit ng mamatay sa harap ng hangin. Ang itinuturing na dakilang buhay na ito ay hindi pa tuluyang namamatay. Noong nakaraang sandali lang, nakatayo ang binata sa gitna ng maraming tao. Nakita niya ang pulang anino. Ang bigat na nararamdaman niya ay parang isang bundok. Ang mga matang parang gintong kandila ay mukhang sinauna at nakakatakot. Walang pakundangan nitong pinupugot ang ulo ng mga nagtatangkang lumaban gamit ang pulang espada. Ngayon, ganito na lang ang kinahinatnan niya. Nakakaawa talaga. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang palad ay nakaharap sa langit. Lumabas ang mga mahiwagang salita na may kakaibang tono mula sa bibig ng binata. Bumuhos ang gintong liwanag. Dahil dito, nagmukha siyang isang hari ng mga Diyos. Ling Chen, kalmado mong tinititigan ang dambuhalang tripod.
Umiikot ang gintong liwanag. Nakatuon na sa kanya ang nakamamatay na banta. Pero ang mga ugat sa buong katawan niya ay wasak na. Nararamdaman ng binata na nagpupumiglas ka. Pero sa totoo lang, reaksyon lang iyon ng mga kalamnan na naluluto sa nagbabagang lava sa lupa. Sa sandaling ito, wala ka ng lakas na gumalaw pa. Ginawa mo na ang lahat, pero hindi mo na talaga kayang protektahan ito. Kung hindi na kaya, hayaan na lang natin. Pero sa kaibuturan ng puso mo, nararamdaman mong hindi dapat ganito ang nangyari. Ang muling paggising ng mga kabundukan ay nangangahulugang handa na ang lahat. Ang tinatawag nilang biglaan, ay para lamang sa mga nilalang na may maikling buhay. Ang pagbabago ng mga bundok ay dapat sinusukat sa libu-libong taon. Pero, malinaw na malinaw kung naramdaman ang presensya ng Taihang. Para Ingal at sinauna, tila isang Diyos mula sa daan-daang milyon. Taon na ang nakalipas. Ang ganitong pagbabago, ay hindi nakatakataka. Isang sibilisasyong nabuo sa loob ng 8,000 taon. Ang epektong idinulot nito, at dahil muli itong nagigising, ay hindi na ito mapipigilan, na parang gulong ng kasaysayan na gumugulong. Dapat ay mayroong isang puwersa, na siyang maglilibing sa lahat ng bagay mula sa lumang panahon. Sa sandaling iyon, tila nabuhay ang mga sinaunang sulat sa malaking kaldero ng binata. Walang tigil na damaloy ang banal na apoy mula sa sinaunang panahon. Hinugot ng binata ang pinagmulan ng banal na apoy na iyon. Nagkaroon ng mga alon sa kalawakan. Lubos siyang nag-iingat, ayaw na niyang lumapit pa kahit isang hakbang. Plano niyang direktang pababain ang banal na apoy. Upang tapusin ang lahat, namukadkad ang banal na apoy na iyon. At walang hanggang lumaki sa iyong paningin. Ngunit bigla, sa pagitan ng binata at ng malaking ahas, isang malabong anyo ang biglang lumitaw. Ang kanyang anyo ay parang panaginip, isang ilusyon. May belo na nakatakip sa kanyang mukha. Sumasalamin dito ang mga bundok sa takip silim. Itinaas ng anyo ang kanyang kamay. At sinalo ang banal na apoy sa kanyang palad. Pagkatapos ay naging sinlaki na lamang ito ng isang buto. Nasindak ang binata. Sinubukan niyang paganahin ang malaking kaldero. Ngunit nalaman niyang hindi man lang ito gumagalaw. Tila ba tumigil ang lahat sa sandaling iyon. Pilit niyang itinaas ang natitira niyang mata. Ang malabong anyo. Hindi makita ng malinaw ang mukha. Pero sa di malamang dahilan, ramdam mong nakangiti siya. Isang ngiting malambing at magiliw. Tulad ng isang ina o nakatatandang kapatid na babae. Habang abala ang lahat sa pag-ani ng medium. Bigla silang nakaramdam ng isang dambuhalang bugso ng napakainit na hangin. Naghatid ito ng nakapapapasong tindi ng init. Na tila nagniningas at nagpapakirot sa kanilang mga balat. Pilit na idinilat ng mga nakatatanda ang kanilang mga mata, kahit bahagya lang. Upang sulyapan ang sentro ng nagbabagang init. Naroon ang halamang medium, ang mga dahon nito ay marahas na humahampas. At tahimik na nagliyab ang mga apoy na kulay madilim na lila. Mabilis itong kumalat sa mga kagamitan at aparatong nakapalibot dito. Maging ang ihip ng hangin ay tila sumasayaw. Bago ito tuluyang nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang misteryosong lila na liwanag ng apoy ay tila kayang magbigay ng liwanag sa kalahati ng madilim na kalangitan.